Nandito tayo sa bundok ng Kunlun. Sabi ng mga taga rito, nagkalat daw ang Hessian Jade sa buong paligid. Pero nang makarating ako rito, doon ko lang nalaman na ang maghanap mula sa bilyon-bilyong toneladang bato para lang makahanap ng isang pirasong jade ay mas mahirap pa sa paghahanap ng karayom sa gitna ng karagatan. Hay naku, tignan mo tong mga walang kwentang batong to. Ako ang Diyos ng bundok ng Kunlun. Itinakda ng tadhana ang pagkikita natin ngayong araw. Kaya't ipagkakaloob ko sa iyo ang banal na mata upang makita mo ang loob ng mga bato at mahanap ang magagandang jade na nakatago rito. Umiilaw ang batong ito. Isa nga itong jade. Nagkaroon ako ng banal na mata para kumilatis ng mga mamahaling jade. Aba, isa itong green jade. Isa na namang green jade. Ang galing. Dahil sa ipinagkaloob sa akin ng ugat ng jade na isang pares. Ng mga matang kumikilatis ng jade. Ngayon ko lang masasabing talagang nagkalat na ang Hessian Jade rito. Black Jade. Sayang nga lang at may basag ang isang gilid nito. Limo, nakapulot ka ba talaga ng jade? Bago ka lang dito, anong magandang jade naman ang mahuhukay mo? Tingnan mo iyang basag na bato na yan. Sira pa ang isang gilid. Ikaw lang talaga. Ang hindi pa nakakakita ng magandang bato. Kaya pinupulot mo pati iyang basurang yan. Abat ikaw. Tama na, tama na. Nandito na po ang negosyante ng jade. Huwag na kayong mag-away. Bilis, ibenta nyo na ang mga bato nyo. Yee! Ano to? Pagkatapos akong pagpalain ng Diyos ng bundok ng Kunlun, hindi ko akalaing magigising din ang kapangyarihan kong magkumpuni ng jade. Kung ganito, kahit ang mga batong may sira, ay tataas din ang halaga. Ang black jade mo na ito ay walang kahit anong dungis. Napakabihira nito. Maganda ang 2 pirasong berdeng jade na ito. Bilang kaisa-isang anak ng direktor ng merkado, bibilhin ko ang itim na jade na ito ng 30,000. 50,000 naman para sa 2 berdeng jade na ito. 80,000 lahat. 150,000. Para sa mga basurang batong yan, gusto mo pang ibenta ng 150,000. Nasisiraan ka na ba ng ulo? 100,000, sagad na yan. Sige, payag na ako. Si Binibining Aiguli, di ba siya ang anak ng pinuno ng minahan? Kailan pa siya nagsimulang bumili ng mga bato? Bilangin mo. Napakaswerte mo talagang bata ka. Kabago-bago mo lang dito, ang laki na agad ng kinita mo. Kahapon, 100,000. Maganda rin ang swerte ko ngayon. Dilaw na jade at sugar jade, at may isang piraso pa ng esmeraldang jade. Ang mga ito ay matataas na uring jade na nagkakahalaga ng ilang libo kada gramo. Hello, Binibining Aiguli. May nakuha akong mga magagandang klase ng bato rito. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong handa ang pera mo. Nasaan ka? Kukunin ko ang pera at pupuntahan kita dyan ngayon. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. CJ, Limo, lumabas ka rito. Sino yan? Kayo pala ang mga kababayan kong nanloko sa akin para magmina rito ah. Anong kailangan nyo? Mukhang napakaswerte mo yata kamakailan, Senyorito Lee. Nakakakita ka ng ilang 10,000 sa loob lang ng isang araw. Halos mamatay na sa inggit ang mga kababayan natin sa'yo. Lumalandi ka pa sa anak ng pinuno ng minahan. Si Binibining Aiguli. Wala kang karapatang lapitan siya. Mga basura lang ang naiinggit. Ang ilang 10,000 ito. Ewan ko lang kung gaano katagal kayong maghuhukay para lang kitain to. abat. Magsama kayo ng pilay mong tatay, at pareho kayong mabulok sa kama ng ospital. Sugod! Itigil nyo yan. Bawal gumawa ng gulo rito sa minahan. Binibining Aiguli. Bakit ka na parito? Nandito kami para turuan ng leksyon si Limo. Huwag ka na sanang makialam. Kung mangangahas kayong na gumawa ng gulo sa minahan ng tatay ko, kumanda na kayong mamatay. Tayo na. Bakit ka ba nila pinag-iinitan? May ginawa ka ba sa kanila? Nakikita kasi nilang palagi akong nakakakuha ng mga dekalidad na bato, kaya naiinggit sila sa akin. Ito ang mga bago kong napulot na bato. Tingnan mo. Ito, ang yellow jade at sugar jade na ito ay parehong pambihira. Nagkataong naghahanap ngayon ang tatay ko ng isang sugar jade at buong-buo pa ang kulay nito. Pati ang kulay ng cyan jade na ito ay napakaganda rin. Bibilhin ko ng lahat sa halagang 1,000,000. Payag ka ba? 1,000,000. 1,000,000. Doble ito sa inaasahan kong presyo. CJ, deal.
Siyaw mo, anak. Tay. Naipadala ko na po ang pambayad sa operasyon nyo. Huwag na po kayong mag-alala. Gagaling po kayo pagkatapos ng operasyon. Anak, saan ka ba nakakuha ng ganitong kalaking pera? Kumita po ako ng 400,000 sa pagmimina nitong mga nakaraang araw. Tapos, nagpadala pa po ako ng karagdagang 100,000 para sa inyo. Pakatandaan nyo po, alagaan nyo ng mabuti ang sarili nyo. Dahil sa makapangyarihang paningin na ipinagkaloob ng Diyos ng bundok, at sa mga kamay kong kayang magkumpuni ng jade, sisiw na lang sa akin ang kumita ng pera. Mayu, hayop ka, gusto mo na bang mamatay? Mayu, hayop ka, gusto mo na bang mamatay? Huwag kayong gumawa ng gulo. Nandito tayong lahat para magmina ng jade. Ano bang hinuhukay mo? Tingnan mo nga ang itsura niya. Akala mo ba dahil nakapulot ka lang ng ilang magagandang bato, palagi ka nang suswertihin? Kung ganoon, matapang ka bang makipagpustahan sa akin? Pustahan tayo kung sino ang unang makakahanap ng magandang bato. Ang matatalo, magbabayad ng 1,000,000. Sige, pustahan kung pustahan. Isa ka lang baguhan sa pagmimina. Anong ipinagmamayabang mo? Gusto kong makita kung anong magandang bagay ang mahahanap mo. Siyaw mo, kailangan mo pang ipagamot ang tatay mo. Huwag ka sanang magpadala sa init ng ulo. Maghanap ka na ng mabuti. Sige na, lakad na. Ang limo na ito, palagi na lang nakakahanap ng magaganda. Mayroon kaya talaga siyang sikretong paraan. Hindi maaari, kailangan ko siyang sundan at silipin. Anong tinitingnan-tingnan mo dyan? Maghanap ka na lang ng sayo. Ano pa bang hahanapin ko? Kuya, alam kong pabor sa akin ang swerte. Kaya ba sunod ka ng sunod para makisakay sa swerte ko? Bakit? Pamilya mo ba ang nagpatayo ng minahang ito? Ikaw lang ba ang pwedeng maglakad? At bawal na akong dumaan dito? Kung ganoon, hindi mo ba naisip na baka, kapag nasa unahan ako, at nasa likuran kita, lahat ng magagandang bagay na nandito, ay siguradong ako ang unang makakakuha. Wala kang makukuha kahit katiting. Nga ano? Nagsasayang lang pala ako ng oras dito. Tiate. Hahanap na ako ng bato ko. Jackpot, may nakuha ako. Hahaha. Ang tanda ko, kakatingin ko lang sa parteng yan. Wala namang maganda doon, Hoy, nakita mo ba yon? Ang laki ng luntiang jade na to. Kung ibebenta ito kada gramo, hindi bababa sa 500,000. Sabi ko na nga ba? Isa lang itong ordinaryong berdeng bato. Sinasabi ko sa'yo, tol. Hindi lahat ng berdeng jade ay matatawag na tunay na quicking jade. Ang laki at ang berde-berde ng batong to. Paanong hindi to magiging quicking jade? Yang hawak mo, mukha lang ordinaryong berdeng jade. Nasa ilang daang piso lang ang halaga niyan. Hindi ganyan ang itsura ng tunay na quicking jade. Ito ang tunay na quicking jade, at isang buong piraso pa. Limo. Ito ang tunay na quicking jade, at isang buong piraso pa. Siyaw mo, anong nangyayari sa'yo? Quicking jade. Kanina ko pa kinapa ang batong to Kung may magandang kalidad talaga sa loob niyan, matagal ko na sanang natuklasan. Hanep. 250 gramo ng quicking jade. Ilang libong piso kada gramo ang halaga nito. Kahit may kaunting depekto, siguradong aabot pa rin to ng ilang daang libo. Tunay ngang quicking jade to. Impossible. Paanong may isang tao? Makakahanap ng ganitong kagandang quicking jade. Limo. Sigurado akong nahanap mo na yan kahapon at ibinaon mo lang dito. Hay naku. Matuto kang tumanggap ng pagkatalo sa pustahan. Makinig kayong lahat. May utang sa akin na 1,000,000 ang mayu na yan. Hulihin niyo siya. Bibigyan ko ng 10,000 ang bawat isa sa inyo. Limo. Kumita ka na ng halos mahigit 2,000,000 Bakit? Balak mo pa rin bang tumambay sa tibagan para lang mamulot ng bato? Naghahanda na akong magnegosyo ng bilihan ng mga bato. Bibili lang muna ako ng ilang kagamitan. Sa mga susunod na araw, ikutin ko ang mga minahan sa paligid. CJ, ang galing mong kumilatis ng bato. Kung magiging hamak na minero ka lang sa tibagan, nakakapanghinayang naman. Kung ganoon, sa susunod kapag may nakuha kang mga pambihirang bato, ibenta mo sa akin Siyempre, magaling yata akong kumilatis. Kundi, bakit sa'yo ko lang ibebenta ang mga bato ko, hindi ba? Sige na, umalis ka na. Oo siya. Sige na, hindi na kita asarin. Sa susunod, kapag may magagandang bato, sa'yo ko pa rin ibebenta. CJ. Mauna na muna ako. Sige na.
Sa loob lang ng ilang araw, kumita agad ako ng 2 milyon. Ganito ang dalawa ng isang tunay na negosyante. Ngayon, oras na para pumunta sa tibagan at mamili ng mga bato. Mayroon ba sa inyo na gustong magbenta ng mga bato? Baguhan ka lang dito. Sino naman ang maglalakas loob na magbenta sa iyo? Nga, malay ba namin kung mapagkakatiwalaan ka o hindi? Boss, tingnan nyo nga po itong bato ko. Ano sa tingin nyo? Kukuha pa ng ordinaryong bato at utusan itong Ale para lokohin ako. Wala talagang kaalam-alam kung sino ang binabangga nila. Manang, may edad na po kayo, mas mabuti pang magpahinga na lang kayo sa bahay. Heto po ang 200. Umuwi na po kayo at magpahinga. Sa susunod po kapag may nakuha kayong magandang bato, hanapin nyo lang ako. Sige po, maraming salamat, boss. Salamat po, boss. Hindi ako naniniwala. Bakit naman sila tatanggi sa isang tulad kong boss na maraming pera pero uto-uto? Boss, tingnan nyo po itong sa akin. Ang batong ito. Grabe, naglalabas ito ng napakaliwanag na ilaw. Ang pinakamagandang jade na nakuha ko kahapon ay isa lang Quicken Jade, pero mas maganda ang isang to. Hindi kaya isa itong Sugar Jade. At ang laki pa ng buong bato. Tama nga, isa itong Sugar Jade. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 300,000. Kailangan ko itong makuha. Boss, tinadhana po talaga sa inyo ang batong ito. Magaling po kayong kumilatis. Ang halaga po nito ay hindi bababa sa 5,000. Sa totoo lang, ang nasa isip kong pinakasagad na presyo ay 5,000 lang din, dahil ikaw ang buena mano ko ngayong araw. Kukunin ko na to. Salamat po, boss. Sana po yumaman pa kayo lalo, boss. Boss, tingnan nyo po yung akin. Boss, tingnan nyo po itong dala ko. Ano pong sa tingin nyo rito? Pumila lang ng maayos ang lahat. Boss, tingnan nyo po itong sa akin. Hindi gaanong maganda ang kalidad nito. Hindi ko ito mabibili. Boss, hali kayo tingnan nyo po yung akin. Pwede na rin to. Medyo maliit nga lang. Kukunin ko na to. Heto ang bayad. Salamat po, boss. Sana po yumaman pa kayo lalo, boss. Boss, tingnan nyo rin po itong bato ko. Ewan ko ba kung sinong mga magulang ang hinahayaan ang mga matatanda't bata na manloko ng tao. Isang bato na halos 10 piso lang ang halaga. Inilabas pa para manguto. Hindi man lang ginalingan ang pagpapanggap. Binata, isa lang namang ordinaryong bato yang dala mo. Pero sige, bibilhin ko na rin. Mula ngayon, huwag mo nang pakinggan ang mga matatanda sa inyo. At huwag ka nang makikisali sa gulo rito. Heto. Salamat po, boss. Ayos. Malaking huli ito. May pera na ako para makapag-asawa. Pagdating ng oras, tigkalahati tayo. CJ, kapatid. Mukhang napakaganda ng kalidad niyan, Luntiang jade ba yan o esmeraldang jade? Malaki-laki rin ang sukat. Ibenta nyo na sa akin. Bibigyan ko kayo ng napakagandang presyo. Napakaganda ng batong ito. Kaya hindi rin mababa ang presyo nito. Sige, patingin muna ako ng kalidad. Madali namang pag-usapan ang presyo. Ayos. Sandali, kukunin namin ang batong iyan. Aba, nandito pala si Boss Bai Wenli. Sige po, tingnan nyo. Marunong kang makisama. Sa pagsuot ng salamin ni Boss Wenli. Akala ko ba naman ay isa siyang kagalang-galang na tao. Pero nakakadismaya pala ang totoong ugali niya. Wala ba tayong sinusunod na patakaran sa negosyong ito? Kaibigan, mukhang bago ka lang dito, Tama, isa akong bagong mangangalakal dito. Pero ako ang unang nakakita sa batong ito. Kaya dapat lang na ako ang unang tumingin, hindi ba? Anong pinagsasasabi mo dyan? Sabay naman nating nakita yan, Sadyang medyo mabagal lang kaming maglakad. Kaya naunahan mo lang kami ng isang hakbang. Siya nga pala. Nakarehistro ka ba sa kawanihan ng kalakalan? Kung hindi ka nakarehistro. Naku, hindi ka man lang maituturing na isang baguhan. Kapag may nagsumbong sa'yo, tiyak na magmumulta ka ng malaki. Gumagamit na naman ng maruruming taktika si Boss Wenli. Kahit pagmultahin pa ako ng kinaukulan ngayon, kailangan ko munang makita ang batong to. Bata, medyo malaki-laki ang batong yan. Siguradong hindi mababa ang presyo niyan. Nag-aalala lang kami, baka hindi mo kayang suluhin. Kaya nandito kami para makipaghati sa'yo. Tama. Sa laki ba naman ng batong yan, hindi mo yan kakayaning lunukin ng buo. Mismo. Nga. Pagkakasundo ang nagdadala ng swerte, di ba? Boss, ano sa tingin mo kung magbigayan na lang tayo? Pwede naman. Pero gusto ko munang suriin ang bato. Sige, tignan mo, sige lang. Baguhan ka pa lang naman dito. Ano naman kayang makikita mo? Halika na, tignan mo na.
Kilatisin mong mabuti ha. Huwag kang magpapadaya sa paningin mo. Ang batong ito balat lang ang meron. Ang pirasong berdeng jade na ito, maliit lang ang asul na jade sa loob. Ang pangit ng kalidad. Kung bibilhin ito base lang sa laki, siguradong luging-lugi ang bibili nito. Ano na, bossing? May nakita ka bang maganda? Kahit gustong makipagkompetensya ng mga negosyanteng ito, mukhang wala naman silang masamang intensyon. Dapat ko ba silang bigyan ng babala? Mga pire, magkano nyo babalak ibenta ang batong to? 2 milyon, mga boss, medyo madumi ang loob ng batong to ah. Sa tingin ko, bukod sa mataas na kalidad na berdeng jade, may halo rin itong asul na jade sa loob. Sigurado ba kayong bibilhin nyo yan nang hindi muna sinusuring mabuti? Sino bang tinatakot mo ha? Sa tingin mo ba hindi ko makikilala kung maganda ang batong to o hindi? Tignan mo nga, dito pa lang sa balat nito, ang dami kayang luntiang jade dyan. Kung ayaw mong bumili, lumayas ka na rito, huwag kang sagabal sa negosyo ko. Hanggang dito na lang ang babala ko. Nasa sayo na kung makikinig ka o hindi. Baka nga hindi ko lang talaga naiintindihan ang batong ito. Hindi na ako makikialam. Kayo na ang bahala. Ikaw ang may sabi niyan ah. Kung makikialam ka pa mamaya. Lalabas na isa kang duwag. Siyempre, palagi kong tinutupad ang sinasabi ko. Sige po, mauna na kayo. Huzi. Iho. Alam mo ba kung gaano kabigat ang 2 milyon? Hindi ka pwedeng magbigay ng kung ano-anong presyo. Para sa batong ito. Kahit 500,000, masyado pang mataas para sakin. Boss, nakita mo rin naman. Ang laki-laki nito. Hindi pa natin alam kung gaano karami ang jade sa loob. Kaya hindi naman sobra kung humingi kami ng 2 milyon. Kung sa tingin nyo masyadong mataas ang 2 milyon, gawin nating 1,600,000. Bata, sa mga sinasabi mo halatang wala kang alam eh. Ang mga jade na ganito, nakadepende yan sa kalidad, hindi sa laki o liit. Kapatid, kaming dalawa, magaan ang loob namin sa inyo. Ganito na lang. 600,000, ano sa tingin mo? 1,200,000. Abat, Binibigyan ka na ng konsiderasyon, ang kapal pa rin ng mukha mo, ah. 800,000, ibebenta mo ba o hindi? Kung hindi, aalis na kami. Teka, sige na nga. Deal. Hahaha, sige. Deal. Huzi. Yung 800,000 to, hati tayong dalawa, tig-400,000 tayo. Wala bang problema? Wenli. Ilang beses na ba tayong magkasosyo, di ba? Dala ko na ang 400,000 ko. Hinihintay ko na lang na sabihin mong deal na. Ayos, heto na ang 400,000 ko. Tanggapin mo na to. Hoy Huzi. Ano sa tingin mo ang gagawin natin sa batong ito? Ibebenta ba natin ng buo? O hahatiin muna bago ibenta? Hahatin syempre. Kapag nakakuha tayo ng malaki at magandang jade. hindi na tayo mamumroblema habang buhay. CJ, hatiin na natin bago ibenta. Hahaha. Teka, Nasaan na pala yung paslit na boss kanina? Baka tumakas na kanina pa. Pabayaan mo na yun. Sa sobrang ganda ng batong ito. hay naku, Gusto ko pa naman sanang ipamukha sa kanya kung paano tayo yayaman. Gusto pa tayong agawan ng bato, ah. Masyadong bilib sa sarili. Kung hindi nila hinati yung bato, baka naibenta pa nila ng mahal. Pero kapag hiniwa na yan, siguradong iyak sila sa pagkalugi. Boss, bumibili po ba kayo ng bato? Ayos din ang itsura nito. Kaya lang, Iho, hindi ko pa nakikita ang permit mo, ah. Patingin niya, akin na rito. Patay, nakalimutan kong kumuha ng permit. Sino kayang kalaban sa negosyo ang naapakan ko? Para i-report nila ako ng ganito. Director Ailey, nawala po kasi ang dating id ko. Pupuntahan ko pa lang po sana kayo. Para kumuha ng bagong id. Ganito na lang po, magbabayad po ako ng multa sa inyo. Tapos samahan niyo po akong ayusin ang bago kong id. Pwede po ba? Sige, tara. Sasamahan na kitang ayusin yan pabalik. O siya. Iho. Sa susunod, huwag mo nang kalimutang dalhin ang id mo, ha? Huwag mong hayaang may magamit ang ibang tao laban sa'yo. Opo, salamat po, Direktor. Papa, alam mo ba kung ano ang nangyari sa akin ngayon? Ay Guli. Limo, bakit nandito ka? Siya ang anak kong si Guli. Magkakilala kayo. Ah, Naman po, dati pa po kami. May mga transaksyon sa negosyo. Hindi ko po inasahang anak nyo pala ang dalagang ito. Kung gayon, mauuna na po ako, Direktor. Sa susunod po na magkaroon ulit ng problema. Pasensya na po ulit sa abala. CJ.
Salamat po, Direktor. Papa, ihahatid ko lang po si Limo sa labas. Lumaki na talaga ang guli natin. Minamaliit nila ako. Hinahadlangan pa ang pagkakakitaan ko. Pwes, mas lalo kong pagbubutihan. Kapag naibenta ko na ang mga binili kong materyales sa mga susunod na araw, bibili ako ng kotse para mamatay sila sa inggit. Limo, sandali, hintayin mo ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Gusto ko lang kasing itanong kung may mga bago ka bang materyales na pwedeng ibenta sa akin. Meron. Ganito na lang. Kung pupunta ka sa shop ko, isasabay na kita. Ang galing mo naman manghula. Papunta ng asa na ako sa'yo eh. Kapag kumita na ako, bibili talaga ako ng sarili kong kotse. Palagi na lang akong nagpapahatid sa isang babae. Nakakahiya naman. Kung ayaw mong sumakay sa kotse ko, edi wag. Uy, gusto ko, sasakay ako. Isa itong green-white jade ah. Pero hindi ako tumatanggap ng mga mumurahing jade dito. Puro high quality lang ang kinukuha ko. Kung gusto ng binibini ng mga high quality, marami ako niyan dito. Makinang, malinaw, ang ganda rin ng kulay. Kaya lang, medyo maliit nga lang. Magbigay ka na ng presyo. Huwag ka munang magmadali, binibini. Tingnan mo muna lahat ng dala ko bago tayo mag-usap. Malinaw, ang ganda ng kalidad. Kaya lang, medyo marami itong impurities sa labas. Kahapon lang nakabenta ka ng daan-daang libong halaga ng mga bato. Bakit ngayon ang dami mo na namang dalang high quality? Paano mo ginawa yon? Sikreto yan. Depende na lang kung mahuhulaan ng binibini. Pero nandito ako ngayon para makipagnegosyo. Binibini, hindi ko alam kung kaya mong bilhin lahat ng mga dala kong ito. Minamaliit mo ba ako? Magbigay ka na ng presyo. Milyon. Milyon. 1,000,000. Hilig mo talaga mag-imbento ng presyo. Ibigay mo na ang pinakasagad na presyo. Kung ganon, 500,000 na lang. Wala nang ibababa yan. CJ, deal. Miss, mauuna na po ako. Nakakaintriga ang lalaking to ah. Kumita ng ilang milyon sa loob lang ng ilang araw. Nakaahon sa hirap at naging isang negosyante. At mukha pa siyang mapagkakatiwalaan. Isa siyang taong maaasahan. Mukhang sa pagnenegosyo, mas malaki talaga ang kita kaysa sa mamasukan lang. Kahapon, minaliit nila ako dahil wala akong sasakyan. Kaya kailangan ko munang bumili ng kotse ngayon. At maghanap na rin ng assistant. Nga pala, kailangan ko pa palang umuwi para kumustahin ang tatay ko. Boss, magpapagawa po ba kayo o bibili ng sasakyan? May mga off-road ba kayo? Gagamitin ko sana sa minahan. Kakarating lang po ng 2 second-hand dyan sa likod. Yung isa po ay 50,000 at yung isa naman ay 70,000. Alin po kaya dyan ang pasok sa budget nyo? Wala ba kayong bago? Boss, medyo may kamahalan po kasi ang mga bagong sasakyan. Nagsisimula po sa 250,000 pataas. Hayaan nyo pong ipakita ko sa inyo ang mga magagandang unit namin. Sumunod po kayo sa akin. Ito po ang kakarating lang na bagong modelo. Ayos na rin po ang plaka nito. Ang kabuuan po ay 550,000. Ano po sa tingin nyo, okay na po ba ito? Sige, ito na ang kukunin ko. Ayos po. Aasikasuhin ko na po agad ang mga papeles nyo. Siyaw mo, kaninong sasakyan iyang dala mo? Ako po ang bumili nito. Kumita po sa kaunting negosyo sa labas. Aba, mukhang asensado na talaga si Xiao mo ah. Pormahang boss na boss talaga. Hindi ko lang alam kung anong negosyo ang pinasok niya. Kailan lang siya umuwi galing sa pabrika ng electronics, di ba? Tapos ngayon, may bagong sasakyan na agad. Napakagaling talaga. Siyaw mo, pagka-uwi ko galing sa militar, nalaman kong pumunta ka raw ng Hesyan. Umuwi ka na pala, hindi mo man lang ako sinabihan. Kapatid pa ba ang turing mo sa akin? Kailan ka pa na-discharge sa militar? Hindi mo man lang ako tinawagan. Hindi pa nga kita sinisisi eh.
Kaka-discharge ko lang kasi. Na pala. Bumalik ka para bisitahin si Tioli, tama. Tara, sasamahan na kitang puntahan siya. Tay, nanghiram ako ng napakaraming pera para sa inyo noon. Bakit hindi po kayo nagpa-ospital? Siyaw mo, hindi ko na kailangang ma-ospital. Kaya ko pa namang kumilos gamit ang saklay na ito. Eh ikaw, nasanay ka na ba sa pamumuhay sa Hessian? Mabuti naman po ang kalagayan ko, Tay. Tay, kumita po ako ng malaking pera sa Hessian. Kapag naging maayos na po ang lahat, ibibili ko po kayo ng malaking bahay. Para makapagpahinga at magpakasarap na lang po kayo sa buhay. Mas gusto ko pa rin ang luma at payak nating bahay. Kaya huwag mo na akong alalahanin, pagbutihin mo na lang ang trabaho mo roon. Kayang-kaya kong alagaan ang sarili ko. Nitong mga nakaraang araw, laking pasalamat ko kay Xiaoyu. Inabala ko pa siya para lang asikasuhin ang mga kailangan ko. Tio, masyado naman po kayong nagpapakapormal. Magkapatid po ang turingan namin ni Xiao mo. Kaya ang tatay niya ay tatay ko na rin po. Nararapat lamang po na igalang at alagaan ko kayo. Tay, yung bayad po sa operasyon pati na rin sa mga gamot nyo. Nabayaran ko na po lahat iyon. Kumuha rin po ako ng tagapag-alaga. Mula ngayon, siya na po ang mag-aasikaso sa inyo araw-araw. Hindi rin madali ang pagtatrabaho mo sa malayo. Nagsasayang ka lang ng pera sa pagkuha ng tagapag-alaga. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko rito sa bahay. Kaya mapanatag ka na at bumalik ng maayos sa trabaho. Tay, may narating na po ang anak ninyo. Kaya huwag na po kayong magpakapagod pa. Paglipas ng ilang araw, babalik na rin po ako roon. Sasama na rin po sa akin pabalik si Kuya Yu. Hindi po natin pwedeng palaging asahan si Kuya Yu rito. Ikaw na ang bahalang magpakita ng pagmamahal sa kanya para sa akin, ha? Ano? Sasama sa'yo sa Hessian. Kuya Yu, iyong tungkol sa atin. Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo. CJ. Tay, magpagaling po kayo ng mabuti. Babalik po ako para dalawin kayo pagkalipas ng ilang araw. Kuya Yu, natatandaan ko, marunong kang magmaneho, hindi ba? Naman, bakit? Kuya Yu, nakahanap ka na ba ng trabaho simula nang lumabas ka ng militar? Kung wala ka pa ring nahahanap na trabaho, sumama ka na lang sa akin sa Hessian at magtrabaho tayo. 20,000 bawat buwan. Ano sa tingin mo? Kapag naging matagumpay ang negosyo, bibigyan pa kita ng 30% komisyon. Kuya Yu, payag ka ba? Sobrang taas na ng 20,000. Bakit may komisyon pa? Nagsisimula ka pa lang. Paano ka gagastos ng ganito kalaki para lang mag-hire ng tao? Sige, 28 ang Hessian. Okay na yan, ha? Kapag tumanggi ka pa, parang hindi tayo tunay na magkapatid niyan. Kapag nag-inarte ka pa, kukuha na lang ako ng iba, sige ka. Oh, sige na nga. Ano naman ang magiging trabaho ko para sa'yo? Siguro, kailangan kong abalahin ang kapatid ko para maging assistant ko. At saka, hindi ako marunong makipag-away. Kaya malamang pagdating ng oras, mapipilitan kang maging bodyguard ko. Sige ba? Mula ngayon, kay Boss Lee na ako susunod. Nangangako ang inyong tauhan na tatapusin ang misyon. Pumapayag ka na, tama ba? Teka, susubukan ko. Lin Yu, Narito. Ha ha ha. tara na, Kuya Yu. Ang pinakaunang misyon sa aking karera. Dalhin mo ako pabalik sa Hotan. Masusunod po. Nakalimutan ko palang ibili rin si Kuya Yu ng isang set ng magandang damit. Sana hindi na muna ako nagmamadaling pumunta sa minahan para bumili ng mga bato. Nakasuot ako ng bagong damit at nakasakay sa bagong kotse. Tapos ang kapatid ko, hindi man lang maayos ang suot. Bukod sa nakakasira ito ng samahan namin, nakakababa pa ito ng reputasyon. Pagkatapos kong bumili ng mga bato, bibilhan ko rin siya agad. Boss, tignan niyo po kung magkano ang halaga ng batong ito. Ang pinakapambihirang yellow jade, maganda rin ang kalidad nito, at kapag hinawakan mo, may kakaibang init kang mararamdaman. Napakalaking huli nito. Bata, magkano mo ba gustong ibenta ito? Boss, bata pa po ako, pero alam kong hindi pangkaraniwan ang jade na ito. Pwede na po ba ang 100,000? Bata pa ang lokong ito pero ang lakas ng loob magbigay ng presyo. Kadalasan, hindi maganda ang kalidad ng mga bato sa ibabaw ng minahan. Pero ang isang ito talagang napakaganda. Pero masyado namang mahal ang 100,000. Ganito na lang, ayos na ba sa iyo ang 10,000? Hindi po pwede yon, boss. Di ba sabi niyo po, mataas kayo magbigay ng presyo? Kung ganyan po, sa iba na lang ako magbebenta sa susunod. Sige, ganito na lang. Tataasan ko pa ng kaunti. Ayos na ba ang 50,000? Ayos din ang boss na ito ah. Napakagalante niya. Bata, bibigyan pa kita ng 2,000 tip. Bilang patunay na mapagkakatiwalaan mo ako. Ayos ba yon sa'yo? Opo. Kayo po ang masusunod. Kuya Yu, ibigay mo ang bayad. Salamat po, boss.
Sana lalo kayong yumaman, boss. Magdilang anghel ka sana. Sa mga gusto magbenta ng materyales dito sa akin, asahan nyo na babayaran ko yan sa mataas na halaga. Kaya huwag na kayong mag-alala. Sa akin na kayo makipagnegosyo. Boss, tingnan niyo po itong sa akin. Boss, ito rin po, tingnan niyo. Wala ba kayong mga disiplina? Kung gusto ninyong magpasuri, pumila kayo ng maayos. Kapag may hindi sumunod sa patakaran, hindi na. Makikipagnegosyo ang boss namin sa inyo kahit kailan. Grabe talaga ang otoridad sa boses ni Kuya Yu. Napapasunod niya agad ang lahat. Ang sarap pala sa pakiramdam na may nagtatanggol sa akin ng ganito. Ang saya lang. Itong bato na to, maliit na piraso lang sa kanto ang maganda. Hindi ko kukunin to. Ayos itong isa. Kuya Yu, bayaran mo to. Siyaw mo, gusto mo bang tumingin naman tayo sa ibang lugar? Tama na muna ito para sa araw na to. May nakuha na tayong isang magandang klase ng bato. Sapat na yon para pagkakitaan natin ng malaki. Halika, bibilhan muna kita ng maayos na damit. Saka natin to hihiwain para makita kung gaano kaganda itong nabili nating bato. Huwag na. Kaya ko pa namang bumili ng sarili kong damit. Minamaliit mo ba ako? Siyempre hindi. Ang reputasyon ko bilang boss, dapat pangalagaan din, di ba? Reputasyon ng boss. Kaya boss dapat ang magbabayad nito. Di maraming salamat, boss. Napakagalante nyo naman. Halika, lapit kayo rito. Tingnan ninyo ito, nang aapi ang mga taga rito. Ang laki ng batong ito. Tapos binabarat lang niya ang presyo. Kayo na ang humusga. Kung paano dapat turuan ng leksyon ang babaeng ito. Teka, hindi ba't napag-usapan na natin? Kung magkano ang presyo nito, bakit ka umaatras ngayon? Hindi mo naman sinabing berdeng jade lang ang kukunin mo. Talagang walang alam sa kalakaran ang batang ito. Marunong ka ba talagang kumilatis? Para ibagsak ang presyo sa 2,000. Paano kung 2,000 ang ibayad ko para sa isang serbisyo mo, ha? Tingnan ninyong maigi, kung anong klaseng bato ang ibinebenta niya. Tapos naghahanap pa siya ng gulo rito. Kahit sa hiwa pa lang, kitang-kita na ang pangit ng kalidad. Ang 2,000 inialok ko, ay presyo na lang sana para matapos na ang usapan. Ineng, huwag ka nang magmamarunong kung hindi mo naman kaya. Hintayin mo na lang ang mga taga-pamamahala para turuan ka ng leksyon. Akala mo ba talaga, mga walang silbi ang mga tao sa pamunuan? Maganda ang kalidad ng mga bato ngayon. Sana naman ay magustuhan ito ni Aiguli. Siyaw mo. Iyon ay, Kuya Yu. Siya ang magiging hipag mo. Siyaw mo. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Aba, hindi ba't si Boss Lee ito? Anong nakain mo at napadpad ka rito? Para magpakabayani sa isang magandang binibini. Bata, hindi pa tayo tapos sa pananabutahe mo sa binili naming mga bato. Tandaan mo iyan. Binalaan ko na kayo. Masyado lang talaga kayong mga hangal. Sino ba ang dapat sisihin? Ikaw. At saka isa pa. Ano ba nang ginagawa nyo ngayon? Inaapi nyo ang isang babae sa gitna ng kalsada. Ang tatapang nyo rin, ano? Ano ba nang ginawa niya sa inyo? Pilit niyang binabarat ang presyo. Ang batong jade namin na nagkakahalaga ng 200,000 sa merkado. Pinipilit niyang bilhin ng 2,000 lang. Ngayong ipinagtatanggol mo siya, hintayin mo na lang ang opisina ng pamamahala. Naparusahan kayong dalawa. Magaling ka rin palang gumawa ng paraan, Boss Chen. Mukhang, kailangan na lang nating hintayin ang pamamahala na parusahan tayo. Sa nakikita ko kay Boss Limo, isa ka palang maginoong mahilig magtanggol ng mga dilad. Ano kaya kung, ikaw na lang ang magbayad sa amin ng 200,000, at hindi na namin siya guguluhin? Isipin na lang natin na sa iyo ko ito ibinenta. Ano sa tingin mo? Sumusobra na kayo. At saka, itigil nyo yan. Director. Kanina pa kayo ang ingay rito. Nasa gitna pa man din kayo ng kalsada. Mga kilala pa man din kayong mga boss. Maganda ba tong tingnan, ha? Limo, nakikisali ka pa sa gulo. Chen Hu, tumawag ka sa akin para magreklamo na may isang boss na sumisira sa patakaran ng merkado. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang nangyayari rito? Pumunta po kami sa ilang mga tindahan, at sinabi po nilang lahat na itong bato namin ay maibebenta ng 200,000. Pero itong babaeng to, hindi marunong lumugar. Pilit na binabarat ang presyo namin, at sa pilitang ibinababa sa 2,000. Hindi ba't ito ang nabili ni Boss Chen noong isang araw? Nakalahati ng mga basurang bato, bakit hindi pa rin yan nabebenta? Director, tingin ko may alam ka rin sa mga jade, di ba? Pakisuri nga po kung anong klaseng bato ito.
Isa lang itong bato na maraming dumi, isang burden jade, na binalot lang ng isang malaking bato sa labas. Ang ganitong klaseng material, kahit itapon pa sa basurahan, hindi ko pagtitiyaga ang pulutin. Yung mga nahanap niyong susuri daw ng jade, mga kasabwat niyo ba yon? Ang kapal naman ng mukha ninyong sabihin, ang halagang 200,000. Kung bibigyan kayo ni Binibining Guli ng 2,000, napakalaking pabor na niyan. Parang naglimos lang siya sa mga pulubi. Ngayon, malinaw na ang lahat. Bei Wenli at Chen Hu, humingi kayo ng tawad kay Binibining Guli. At yung iba pang mga boss na sumuri kuno sa Jade, kusa kayong magpunta sa tanggapan para magbayad ng multa. Dahil sa sinadya ninyong pagmamanipula sa presyo, kung hindi kayo magbabayad sa loob ng 20 araw, kakanselahin ang mga lisensya nyo. Hindi yan makatarungan. Kaya pala ganoon na lang kung ipagtanggol ni Direktor, ang malanding babaeng ito. Itong si Binibining Guli, iba talaga kapag bata at maganda. Nakabingwit na nga ng isang bata, ngayon naman ay may kalaguyo pang mas matanda. Director Eli, alam ko pong pamilyado kayong tao, hindi ba? Director Eli, tatawagan ko ngayon din ang asawa ninyo. Tama na. Kabaliwan ito. Akala mo ba dahil nakahanap ka ng mali sa iba, ay wala ka ng kasalanan? Halikayo at tingnan nyo, may kabit ang direktor natin na si Ailey. Mga hangal, hindi nyo ba namumukhaan na si Binibining Guli ay ang mismong anak ni Direktor Ailey? Sadyang tahimik at mapagkumbaba lang si Binibining Guli, kahit na ayaw kong gamitin ang impluensya ng aking ama. Hindi ibig sabihin na papayag na lang akong api-apihin nyo. Ano? Paanong nangyari yon? Binibining Guli, patawad po sa aming pambabastos. Maawa na po kayo sa amin. Director Eli, handa po kaming magbayad ng danyos na hiningi nyo. Sana po ilawakan nyo ang inyong pangunawa. Palampasin nyo na po ito kahit ngayon lang. Naging bulag po kami at hindi namin nakilala kung sino kayo. Hindi po namin alam na si Binibining Guli ay ang pinakamamahal nyong anak. Parang awa nyo na po, pakawalan nyo na kami. Naisip ko na sanang hayaan na lang si Guli na magpasensya at tanggapin ang inyong paghingi ng tawad. Pero ngayon, ayoko na kayong palagpasin ng ganoon kadali. Sumama kayo sa akin sa istasyon ng pulis. Makulong kayo roon ng 15 araw. Ang mga manggugulong tulad nyo, dapat lang maturuan ng matinding leksyon. Huwag po, Direktor. Guli, huwag ka nang malungkot. Boss Limo, malaking utang na loob ko sa iyo ang araw na ito. Salamat at ipinagtanggol mo ang aking anak. Masyado nyo naman po akong pinupuri, Direktor. Hindi ko lang po kasi masikmurang makita na pinagtutulungan nila ang isang dalagang tulad ni Guli. Saka, kaibigan ko rin po si Guli. Mabuti kang bata. Paano ka nga pala napadpad dito? Nandito po talaga ako para makipagtransaksyon kay Binibining Guli. Linyu, dalhin mo rito ang bato. Binibining Guli, tingnan mo itong dala kong bato. Mukhang isa itong yellow jade. Yellow jade. Napakalaki naman ng yellow jade na ito. Napakapino ng tekstura, at halos walang bahid ng dumi. Ang bigat ng batong ito ay halos umabot na sa kalahating kilo. Pero ang mas mahalaga rito ay ang kulay. Pagkatapos kong silipin ang loob nito, para itong inilalarawan sa mga sinaunang libro. Ang sikat na dilaw na peras. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong napakagandang kalidad ng dilaw na jade. At ang linis pa ng pagkakabuo nito. Wala akong makitang kahit anong dumi. Ikaw talagang bata ka, Limo. Napakaswerte mo talaga. Maraming salamat po sa inyong papuri, Tio. Binibining Guli, mayroon sana akong munting pabor na hihilingin. Gusto ko sanang ipahati ang batong ito para ibenta. Maaari ba? Aba, syempre naman po. Napakaganda ng labas ng bato ninyo. Pero hindi natin sigurado kung ano ang nasa loob. Kung sakaling maganda ang kalidad nito sa loob, paniguradong mas mataas ang presyo nito kapag hinati at ibinenta. Kaya lang, maliliit na bato lang ang kaya kong hatiin. Sandali, tatawagin ko lang po ang tiyuhin kong eksperto sa paghihiwa ng bato. Para siya na ang gumawa nito para sa inyo. Aba, mukhang ang anak kong si Guli ay makakagawa ng isang malaking benta ngayong araw ah. O sige, mauuna na muna ako. Maiwan ko na muna kayong nag-aabala rito. Itay, umuwi na po kayo at huwag na kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa tindahan natin. Pilyang bata, nakakita ka lang ng magandang bato, kinalimutan mo na ang tatay mo. Guli, may bago ba tayong customer na magbebenta ng bato? Opo, Tio. Ito po si Ginoong Limo.
May dala po siyang napakagandang bato ngayon. Halika rito, silipin niyo po. Magandang araw po, maestro. Nakakuha po kasi ako ng malaking bato, at gusto ko sana kayong hingan ng pabor. Gusto ko sanang ipahiwa ito at sundan ang linyang ito. Naku, hindi pwede yan, Ginoong Lee. May mga bagay po kasi kayong hindi alam. Minsan po, lumalabas din ako, para tulungan ang ibang boss na maghiwa ng bato. Kahapon po, sila ni Boss Chen Hu, ay may dalang isang malaking bato. Sa labas, mukha siyang purong green jade, pero nang hiwain, puro ordinaryong bato lang pala sa loob. Kahit ang green jade, kakarampot lang. Ganoon pala ang nangyari sa kalahating batong iyon. Ang kapal talaga ng mukha ni Bai Wenli. Gusto pa talagang ibenta sa akin ang 200,000. Mukhang dito rin yata kay Tatang May Maiti. Sila gumawa ng gulo. Sa sobrang gulo, natakot na tuloy si Tatang na maghiwa pa ng bato. Gusto niyo po bang hiwain ito? Itong bato niyo po kahit hindi na hiwain. Maibibenta niyo pa rin sa napakagandang halaga. Paano kaya boss? Balatan muna natin ng kaunti ang bato, para masilip niyo muna ang loob. Hindi na kailangan. Huwag po kayong mag-alala, boss. Sigurado po ako, na isa itong napakaganda at pambihirang klase ng bato. Hala, congratulations po, boss. Napakaganda ng yellow jade na ito. Kumikinang at kasing linaw ng isang amber. Tanggapin mo itong balato ko. Bayad ko na rin yan sa paghiwa mo ng bato para sa akin. Maraming salamat po, boss. Yumaman pa po sana kayo. Guli, kapag bumalik ulit dito si boss, kailangan mo agad akong sabihan, ha? Ganito kagandang klase ng bato. Ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko. Siyempre naman, siya kaya ang buhay na Diyos ng kayamanan dito sa shop natin. Patingin nga ng batong iyan. Nakakabilib talaga. Ikaw na ang nakakadiskubre ng mga pinakamagagandang bato. Ang ganitong kalidad ng yellow jade ay hindi ko pa nakikita kahit kailan. Lalo pat ganito siya kalaki. Makakuha ka lang ng isang piraso nito, yayaman ka na. Tingnan mo itong bato. Magkano kaya ang abutin nito? Kung mapupunta lang sa akin ang batong ito, para ko na ring sinayang ang potensyal nito. May kilala akong isang boss. Mas mataas siyang magbigay ng presyo. At naghahanap din siya ng mas mataas na kalidad ng jade. Ako na ang kokontak sa kanya para sa'yo. Magtanghalian tayo mamaya, at pag-usapan natin ang negosyo. Ano, ayos ba? Maraming salamat po, Binibini. Wala yon, walang anuman. Tinulungan mo ako noon, kaya tutulungan din kita ngayon, para makabawi na rin ako sa utang na loob ko sa'yo. Sabi mo nga, itong si Boss Lee, ay mayroong isang pambihirang bato. Pwede ko ba itong makita? Hanggat hindi ko nakikita ang bato, wala talaga akong ganang kumain. Siyempre naman, Boss C, kaya nga tayo nandito para pag-usapan yan, hindi ba? Kuya Yu, akin na ang bato. Boss Lee, sasabihin ko sa'yo. Napakahalaga ng batong ito, kaya sinadya ko talagang magdala ng 2 maletang puno ng pera, para lang makita itong magandang bato mo. Siguraduhin nyo lang na hindi nyo ako niloloko ah. Ang ganitong klaseng bato na litaw na ang loob, at may napakagandang kalidad, ay bihira ko lang makita, lalo na't isa itong napakabihirang yellow jade. Kahit maghanap ka pa sa merkado ngayon, wala ka nang mahahanap na ganito, grabe. Ang kulay nito, ay napakakinis at napakaganda. Gustong gusto ko talaga ang mga ganito. Boss Lee, magkano mo balak ibenta ito? 10 milyon. 10 milyon. Kung masusulit lang ng maayos ang buong material, at gagawing mga pulseras at jade pendant, baka sakaling umabot nga sa ganoong halaga. Pero paano naman ako kikita roon? 10 milyon. Kung masusulit lang ng maayos ang buong material, at gagawing mga pulseras at jade pendant, baka sakaling umabot nga sa ganoong halaga. Pero paano naman ako kikita roon? Boss Lee, puro negosyante ang mga nasa labas. Alam mo rin naman, ang pagbebenta ay nangangailangan din ng oras, pati na gasto sa paggawa. Pwede bang bawasan mo pa ng kaunti? Nakikita mo naman na napaka-praktikal na ng alok ko. Masyadong malayo ang lugar na ito sa merkado ng Mainland. Kung ganito nakamahal ang bentahan dito, wala nang pupunta para bumili rito. Magkano ba ang gustong aalok ni Boss C? 3 milyon. Hindi naman ganyan ang tamang pagtawad. Hindi pwede ang 3 milyon. Kitang-kita na ang ganda ng batong ito. Nakikita mo naman mismo ang kalidad nito. Kung ganyan kababa ang presyo, sino pa ang gaganahang magbenta sa susunod? Kuya Yu, iligpit mo na ang material. Hindi ba't nag-uusap pa tayo? Mapag-uusapan pa naman ng maayos yan. 4 na milyon. Pwede na ba ang 4 na milyon? Kuya Yu, iligpit mo na. Iligpit na. 4.25 milyon.
4.25 milyon. Pairing assistant. Bibigyan kita ng 50,000 tip. Tulungan mo naman akong makiusap sa kanya. Ang pagbiyahe nito papunta sa merkado ng mainland ay may malaki ring panganib. Siguradong malulugi ka nga kung 10 milyon ang ibabayad mo. CJ. Sige, magbigayan na lang tayo. 4,500,000. Huwag mong kalimutang bigyan ang assistant ko ng 50,000. Sige, walang problema. Salamat sa pag-unawa, Boss Lee. Boss Xi, hindi po ba kayo may iwan para kumain muna? Sa ganda ng kayamanang nakuha ko, paano ko naman ito maiiwan para lang kumain, di ba? Kailangan ko nang umuwi agad para masuri ito ng maayos. Para makita kung paano mas mapapaganda. Mag-ingat po kayo sa biyahe, Boss C. Sige ba? Sa susunod na may magandang bagong dating, kapag may bago at magandang paninda ulit, hanapin mo lang ako, Itong si Boss Xi talaga, kapag tungkol sa negosyo, masyado siyang mautak, pero masaya naman siyang kasama sa personal. Limo, gusto mo bang kumita ng malaki kasama ko? Hindi ba't, kumikita na tayo ngayon? Masyadong mababaw ang pananaw mo. Sasabihin ko sa'yo, sa susunod na mga araw, may magaganap na malaking bentahan ng mga antigong jade dito sa atin. May mga taong dadalo roon, na magbebenta ng mga yaring jade sa murang halaga. Karamihan doon ay mga antigong gamit pa mula sa mga sinaunang dinastya. At bawat isa sa mga iyon ay talagang napakamahal. Kapag pumunta tayo roon para mamakyaw, siguradong pagbalik natin, dodoble ang yaman nating dalawa, dodobo. Ang kunlun jade vein sa loob ng katawan ko. Parang ginagabayan din ako patungo roon. Mukhang isa nga itong magandang pagkakataon para kumita ng malaki. CJ, sige, usapan na natin yan. Ipapahanap at ipapaayos ko muna sa assistant ko ang mga impormasyon. Sabihan mo rin ako kapag may balita ka, Kapag dumating na ang araw, mag-uusap tayo kung paano ang gagawin. CJ. Ano ng balita? May dati akong kasama sa militar. Taga-Haitian siya mismo. Nasa ganitong negosyo ang pamilya niya. May kapit sila. Nakuha niya ang listahan ng mga dadalo. Maganda. Pakipasalamatan ang kasama mo para sa akin. Siyaw mo, huwag ka lang puro inom ng tubig dyan. Tingnan mo itong listahan. Pupunta rin si Bei Wenli. Kung paano niya tayo trinato, ganoon din ang gagawin natin sa kanya. Ano ba ang item na gusto niyang makuha? Russian White Jade. Mabuti. Sa mga item na paglalabanan, mayroon bang pambihira doon? May isang Haitian Jade plaque mula pa noong Qing Dynasty. Isa ito sa mga pangunahing tampok. Pagkakita ko sa mga detalye, sa tingin ko'y maganda ito. Dati itong iniaalay bilang parangal sa emperador. Pero, para sa panig ng mga organizer, koleksyon ito ng consultant na si Senior Wang. Kaya yata medyo mahihirapan tayong makuha yon. Mukhang pambihira nga talaga ito. Kuya Yu, pakihanap naman ang lahat ng impormasyon tungkol sa Jade na ito. At huwag mo ring kalimutan, bantayan ang mga galaw ni Bai Wenli. Maliwanag. Bakit ang ibang mga boss, malayang nakakapasok dito, habang ang boss namin ay pinipigilan nyo rito? Boss Limo, bago pa man magbukas ang venue, nakatanggap kami ng isang sumbong. Nasangkot umano kayo sa pagbebenta ng mga Peking Jade. Kaya sa event na ito, hindi namin tinatanggap ang mga taong katulad ninyo. Sino nung sinasabi mong nagbebenta ng Peking Jade? Di kung sino ang hindi pinapapasok, siya na yon. Bilang taong inirereklamo, pwede ko po bang makita ang mga dokumento ng reklamo laban sa akin? Kung sa ilang salita lang, na walang basihan, ay sapat na para alisan ako ng karapatan. Di sana ang mga taong puro hangin ang bunganga, ay matagal na sanang nagmamay-ari ng bilyon-bilyong kayamanan. Ikaw. Anong problema? Sabi ng gwardyang ito, ang ating imbitasyon daw ay walang kwenta, at nagbebenta raw ng peke ang aking boss. Magandang araw po, binibining Aiguli. Kung walang silbi ang imbitasyon, tatanungin ko sana kung ang lokal na liham ng rekomendasyon mula sa opisina ng Jade ay may bisa pa ba? Ang selyo ni Direktor Ailey ay tiyak na mas may halaga kaysa sa mga walang kwentang salita. Opo, may bisa po, may bisa po. Pasensya na po. Patawad po kung nabastos ko si binibining Aiguli. Tumigil ka. Huwag mong guguluhin ang mga tauhan ko. Masusunod po, binibini. Tuloy po kayo, pumasok na po kayo. Maganda ang hilaw na batong jade na ito. Boss, magkano ito? Matagal nang walang nagkakagusto sa batong iyan. Pero mukhang napukaw nito ang atensyon mo. 5,000 na lang. Sige po, Linyu, ilabas mo ang pera.
Xiao mo, anong gagawin niyo sa batong jade na yan? Malalaman mo rin maya-maya. Master, pwede po bang ipag-ukit ng isang maliit na rebulto ni Bodha? Walang problema, maghintay lang po kayo sandali. Senyor, may isang lalaki sa labas na nagngangalang. Ginoong Lin mo na nais kayong makausap. May ilang mga nakaraan na nais ko pong pag-usapan kasama kayo. Pag-uusap tungkol sa nakaraan, bago ang dahilang iyan Papasukin niyo siya. Matandang Ginoo, pasensya na po sa abala. Pasensya na po sa abala. May dala po akong jade sa pagbisita ko ngayon. Hindi ko po alam kung kayo ay magiging interesado rito. Kung bibili ka ng jade pendant, diretsuhin mo na ako. Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Kung hindi ko makikita ang taong itinadhana para sa jade pendant na ito, hindi ko ito ibebenta. Ganoon po ba? Mukhang katulad ko rin po kayo, matandang Ginoo, na naghihintay rin sa taong itinadhana para sa bato. Sa tingin ko po, ang batong hawak ko ay may nakatadhanang kaugnayan sa inyo, matandang Ginoo. Nabalitaan ko pong matibay ang inyong pananampalataya, kaya nagpaukit po ako ng isang maliit na imahe ng Bodhisattva upang iregalo sa inyo. Ang mga nakaukit na disenyo sa jade ay tila may napakalalim na kahulugan. Nais ko po sanang suriin niyong mabuti. May kakaiba nga sa maliit na imaheng ito. Ngunit sa tingin mo ba, sa paggawa nito ay makukuha mo na ang jade pendant ko? Ang jade pendant niyo pong iyan, sa totoo lang, ay may isang napakagandang pinagmulan. Ang magandang disenyong ito, hindi po ito natural na ganyan, hindi ba? Tila isa itong marka mula sa pagsubok ng apoy. Pinaalala po nito sa akin ang isang lokal na alamat. Ginoong Wang, huwag po kayong makinig sa mga kalokohan niya. Handa po akong magbayad ng 1,000,000 para bilhin ang jade pendant niyo. Manahimik ka. Limo, ipagpatuloy mo ang sinasabi mo. Mga bali-balita lamang po ito. Sinasabing noong katapusan ng dinastyang Qing, may isang deboto na naiwan ang kanyang jade pendant sa loob ng sunugan ng insenso. Napulot ng isang monghe, inialay sa altar para mahanap ang may-ari. Pagkalipas ng 10 taon, nagbalik ang deboto at muling nakita ang jade pendant. May bahid na ng pagkasunog ang jade. Sinabi ng monghe, tadhana ito, na antig ang deboto sa katapatan niya. Kaya taon-taon siyang nag-aalay ng insenso rito. At ipinamana pa ang jade pendant. Ngunit sa kasamaang palad, nawala ito noong kasagsagan ng digmaan. Huwag kang makinig sa kalokohan ng batang yan. Magbibigay ako ng 1,000,000 piso. Bosley. Magkano naman ang kaya mong alok? Ang jade pendant na ito ay nababad na sa abo ng insenso. May maliit na lamat sa likod nito. Hindi ako kasing yaman ni Boss Bai, pero meron akong kahangahangang galing sa pag-aayos nito. Magbibigay ako ng 600,000 piso. At sa loob ng kalahating taon, hahanap ako ng katulad nitong material para igawa ka ng perpektong replika nito. Ano sa tingin mo, Bosley? Magaling ka talaga sa negosyo. Payag akong subukan. Ang galing mo sa pag-aayos. Kung matutuloy ba ang deal na ito, ay nakasalalay na lahat sa galing mo. Kung gayon, maghuhugas muna ako ng kamay. Lin Yu, kunin mo ang mga gamit ko. Opo. Ang batang ito, medyo nakakabilib din. Limo, kung ayaw mong mapahamak, umatras ka na sa kompetisyon. Kung hindi, humanda ka. Dahil hindi ka makakalabas ng buhay dito. Tanga. May hidden camera sa suit ko. Ikaw. Ang mga kamay kong ito ay may kapangyarihan na ngayong ayusin ang mga jade. Pero kailangan ko pa ring magpanggap ng kaunti. Ang sining ng pag-aayos ng jade na ito ay sadyang napakahusay. Mga tauhan, ibalot niyo ang aking jade pendant. Heto ang 600,000. Matandang Ginoo, isang karangalan na makatrabaho po kayo. Karangalan ko rin po. Tunay ngang nakakabilib ang mga kabataan ngayon. Lawang, ipinapaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Isang pagkakataon lang ito, kaya pagbutihin mo. Siyempre naman, makakaasa ka. Kailangan kong makakuha mula sa batang iyan ng napakalaking pera. Napakaswerte ko talaga ngayon. Hindi ko inasahang talagang, mula pa sa mga kamay ni Master Wang, ay mabibili ko ito. At sa napakamurang halaga pa. Kung ibibenta ko ulit ang bagay na ito ngayon, sa halagang 3 hanggang 4 na milyon, tiyak na may mga kolektor na agad bibili nito, hindi ba?
Halikayo't lumapit. Tingnan ninyo ito. Bagong kuha ko lang nito. Isang jade belt hook mula pa sa Ming Dynasty. Napakaganda ng pagkakagawa ng jade. At napakahaba ng kasaysayan nito. Naghahanap ito ng boss na may itinakdang kapalaran para sa kanya. Ibebenta ko na ito. Ayan na naman ang usapang tadhana. Huwag mong sabihin ang eksibisyong ito ay puro pagpapaawa at nostalgia lang ang ibinebenta. Sabi ko na nga ba't lalapit siya eh. Maghanda kang maging isang malaking uto-uto ngayon. Boss, nakikita kong may kakaiba at maganda kang aura. Halika't tingnan mo po itong jade belt hook ko mula pa sa Ming Dynasty. Kung talagang tinadhana ito para sa inyo, itong jade belt hook na ito Ay ibebenta ko po sa inyo sa napakamurang halaga. ganitong mga estilo pala ha. Mukhang ako talaga ang puntirya nila. Gusto kong makita kung anong panlilin lang ang gagawin nila. Napakaswerte talaga ng lalaking iyan. Nga, bakit kaya siya pa ang napili? Mukhang may tinatago siyang galing. Ang kawit ng sinturong jade na ito ay may mga bakas ng pagkaluma. Maganda rin ang kalidad ng jade na ito. Pero ang totoo, isa itong malaking peke. Ano sa tingin nyo, boss? Sa tingin ko, ang jade na ito ay talagang nakatadhana para sa inyo. 300,000, ayos ba? Bakit nag-aalangan pa ang boss na ito? Kung ako yan, bibilhin ko ang batong ito kahit 500,000 pa. Kung hindi niyo kukunin, ako ang bibili. Dahil bibilhin naman po pala ni boss. Hindi na ako makikipag-agawan. Teka, wag naman ganyan. Boss, Ang kawit ng sinturong jade na ito, ay nakalaan talaga para sa inyo. Ibayad niyo lang at sa inyo na po ito. gagamit kayo ng batong may bakas ng asido para magmukhang luma. Isang mababang kalidad na jade at ibebenta nyo sa akin sa napakamahal na halaga. Siyempre, sa simula pa lang, pinaghandaan nyo na talaga ito para sa akin. Sinong nag-utos sa'yo? Senyor, Maawa po kayo sa akin. Sasabihin ko na po ang totoo. Si Boss Bai Wenli po ang nagplano nito. Para pilitin kayong bilhin ang batong ito. Inutusan niya po akong umarte at makipagsabuatan sa tabi. Pinilit niya lang po akong gawin ito. Kuya Linyu, pakawalan mo na siya. Hanapin mo ang mga nag-organisa. At dalhin mo rito si Bai Wenli. Masusunod po. Kayo po ba si Boss Wang? Ngayon ko lang po kayo nakita ng personal. Ang ipasa bilang high grade ang mga mumurahing batong ito. Ikaw ba ang nakaisip ng kalokohang ito? Muntik na talaga akong maloko roon ah. Hindi po talaga, boss. Si Bai Wenli po ang may gawa ng lahat. Titinakot niya po ako, sabi niya. Kailangan ko raw po kayong linlangin para bilhin ang batong ito para makabawi siya sa inyo. Alam niyo naman po na ako. Kailanman ay hindi naging tinik sa lalamunan niyo. Palampasin niyo na po ito dahil una't huling pagkakamali ko na ito. Parang awa niyo na po. Siyempre naman, kailanman ay hindi ko pinahirapan ang kahit na sino. Mas maigi na yung nagkakaintindihan tayo, hindi ba? Nakakaawa lang isipin na pagkalipas ng ilang araw, baka wala na kayong negosyong babalikan. Boss Bai, mukhang hindi ka pa rin yata tanggap ang pagkatalo mo. Tanggap ko na po, suko na po ako. Parang awa nyo na, palampasin nyo na po ako ngayon. Pero pareho lang tayong nagnenegosyo rito. Hindi na natin kailangang ipitin pa ng husto si Boss Bai. Magkakaharap pa rin naman tayo sa pagnenegosyo. Sapat na siguro ang isang babala. Boss Bai, ito na ang huling babala ko sa'yo. Sa sandaling makita ko pa kayong lumalabag sa patakaran ng lugar na ito. Sa event na ito, hindi na kayo kailanman makakapasok dito. Siyaw mo, hindi ba natin sasamantalahin ang pagkakataong ito para turuan siya ng leksyon? Ang panoorin niya tayong kumita ng limpak-limpak, ang pinakamasakit na parusa para sa kanya. Kapatid, magaan ang loob ko sa iyo ah. Mukhang magaling kang kumilatis ng mga bato. Mayroon sana akong 2 magandang piraso rito. Hindi ko lang sigurado kung pagbibigyan mo ba akong silipin ang mga ito. Pakana na naman ba to ni Bai Wenli? Siguro naman ay hindi. Hayaan mo na. Wala namang mawawala kung titingnan natin. Siyempre naman, sana lang ay hindi ito magmukhang basura sa paningin mo, boss. Ako po yata ang may sablay na mata. Sige po. Ang pirasong ito ay purong berde. Hindi masyadong maganda ang pwesto ng kulay sa dalawa pa. Hindi rin ganoon kasiksik. Mabuti na lang, sapat na ang isang purong berde para mabawi ang puhunan natin. Ano po sa tingin nyo? Boss Lei, ano pong sa palagay nyo? Ayos na po ba ang 800,000? 400,000. Dito sa mga hawak mo, may isang piraso na napakaganda ng kalidad. Pero iyong dalawa pa, masyadong wala sa pwesto ang jade nito. Mga patapon na ito, dahil, sabi mo nga na may isang napakagandang piraso. Gawin nating 400,000 ang pirasong iyon.
At bilang pabor sa akin, isama mo na ang dalawang ito. Kabuuan ay 500,000, ayos ba? Sige Linyu, ibigay mo ang pera. Nakalibre tayo ng malaki rito. Sa paghiwang ito, hindi natin alam kung gaano pa. Dodoble ang halaga ng purong berdeng ito. Ayan na, lumabas na. Purong berde na, kasing linaw ng salamin. Napakaganda talaga ng batong ito. Kapag nakuha ko to, paniguradong malaking pera. Kahit anong mangyari, kailangan kong gumawa ng paraan para makuha yan. Ang mamahaling batong ito, mabebenta siguro ng 2 hanggang 3 milyon, hindi ba? Na, tama ka. Itong paningin ni Boss Lee ay talagang napakatalas. Isang negosyante mula Guangzhou. Boss Lee, magandang araw po. Maaari ko po bang itanong, itong bato na ito, ibebenta niyo po ba ng 3 milyon? Ibebenta. Siyempre, ibebenta ko. 3 milyon ba, akin na. Ipapabalot ko na po para sa inyo. Boss Lee. Huwag po muna kayong magalit. Pagpasensyahan niyo na po sana ang pagkakamali ng isang hamak na tulad ko. Magbibigay ako ng 4 na milyon para magkaayos na tayong dalawa. Ayos po ba yon sa inyo? Sinong may gustong makipag-ayos sa isang hamak na tulad mo? Boss Bai, makakaalis na kayo. Linyu, ihatid mo palabas si Boss Bai. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Puro peke ang ibinebenta ng lalaking iyan. Na, paanong naging ganyan siya kagaling? Kahit pa sabihing nalaman niyang peke ang Jade, paano siya kumita agad ng mahigit 3 milyon ng ganoon kabilis? Nag-aarte lang siguro sila para may maipakita sa mga tao. Na, tama. Tawagin niyo si Binibining Aigul. Sabihin niyo sa kanyang dalhin dito ang sertipiko ng pagsusuri. Opo. Siyempre, peke yan. Paanong may isang taong nakakasagot sa bawat hamon at kumita agad ng mahigit 3 milyon ng ganoon kabilis? Ang boss na ito ay isa lang bayarang aktor na kinuha ng lalaking iyan para sa bayan sa pag-arte itong si Limo. Isang dayuhang negosyante mula sa Guangzhou, ikaw talagang tao ka. Isang dayuhang negosyante mula sa Guangzhou. Paano ka ba magsalita? Bei Wenli, hindi porket wala kang kikitain, ay sasabihin mo nang ang perang kinita ng iba ay pek rin. Iyang pagmumukha mong iyan, hindi ba nakakatawa para sa'yo? Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang ginagawa niyang palabas na ito ay para lang mas madali siyang makapagbenta ng mga peking gamit mamaya. Limo, sabi mo hindi ka namimeke. Ilabas mo ang ebidensya mo. Sinong nagsabing walang ebidensya si Limo? Dinala ko rito ang tagasuri. Ipasuri natin itong muli para malaman talaga natin kung totoo ba ito o peke. Matapos ang aming pagsusuri, ang jade na ito ay walang dudang tunay. Boss Bai, maaari na po kayong umalis. Lumayas kayo rito ng kusa. O gusto niyo bang magpatawag pa kami ng mga taong kakaladkad sa inyo palabas? Kayo na po ang mamili. Binibining Aiguli. Pag-usapan po natin ito ng maayos. Sa ginagawa niyo pong iyan, para niyo na po akong pinapahiya. Aba, dahil ayaw mong tanggapin ang paggalang na ibinibigay ko sa'yo. Linyu, tawagin mo na ang mga tauhan ng organizer. Aalis na nga ako, di ba? Mukhang magaganda ang mga maliliit na batong ito ah. Sa dami ng mga maliliit na piraso ng jade na ito, para na silang mga nagniningning na bituin. Boss, ang pino at ganda ng mga maliliit na batong ito, magkano po ba ang benta nyo rito? Ah, mga tira-tirang piraso lang yan mula sa mga naibentang bato. Wala na pong gaanong halaga ang mga yan. Kung bubuksan sana at ukitin ng kaunti, baka sakaling maibenta pa. Kaso, sayang nga lang at kulang na sa oras. Kaya natatakot akong baka hindi ko na rin maibenta ang mga ito. Kayo po, paano nyo ba gustong kunin? Kung hindi pa kayo dumating, baka wala na talagang bumili niyan. Ibebenta ko na lang sa inyo ng tig 50 bawat isa. Mayroon iyang kabuang higit 200 piraso. Kung kukunin nyo na ng lahatan, ibibigay ko na lang sa inyo ng 10,000. Ayon, sige po. Kuya Yu, bayaran mo na. Boss, ang gaganda pala talaga ng mga bato ninyong ito. Nang sunod-sunod naming buksan ang ilan. Mayroong yellow jade, jasper, at emerald. At nakakagulat na napakaganda pa ng kalidad. Sayang nga lang at masyadong maliliit. Mahihirapan na tayong humanap ng bibili nito. Itong si Boss Lee talaga.
Sa liit ng mga batong ito. Sino naman kaya ang bibili? Limo, kanina pa kita hinahanap. Nangangailangan kasi ako ng isang batch ng mga batong gagawing pendant. May nakita ka bang babagay? Ito na mismo yon. Limo, ibang klase ka talaga. Magkano lahat ito? Kukunin ko na lahat. Tignan niyo po muna ang kalidad ng mga bato, boss. Huwag po kayong magmadali. Sigurado namang sa inyo ko ito ibebenta. Aba, ayos ito ah. Nandito na lahat ng klase. At ang gaganda pa ng kalidad. Ganito na lang. Kukunin ko ito sa iyo ng 4,000 bawat isa. Ano sa tingin mo? Masyado naman pong mababa ang tawad ninyo, boss. Kahit na maliliit po ang mga ito. Pambihira naman po ang kalidad nito. Kaya dapat nasa 6,000 man lang po bawat isa. Naku, alam mo naman. Masela ng pagpili pagdating sa mga pendant. Malaki rin ang nasasayang na materyales. Ganito na lang. Hindi ko na kayang dagdagan pa. Lalo pat maliliit at pira-piraso ang mga ito. Siguradong hindi pantay-pantay ang kalidad niyan. Sige po, ibebenta ko po sa inyo ng 5,000 bawat isa. Pero kailangan nyo pong kunin lahat ng isahan. Walang problema. Deal. Heto ang 1,000,000. Bilangin mo. Maraming salamat po, boss. Guli. Nakwenta ko na. Sa pagkakataong ito, kumita tayo ng kabuang 15,000,000. Ang laki naman yan. Limo, ang galing-galing mo talaga. Swerte lang yan. Hindi iyan swerte. Dahil iyan sa magandang paningin at lakas ng loob mo. Naglabas ka rin naman ng puhunan. Kaya ang hatcha natin ay 30 at 70%. Dapat ay sa iyo ang 4,500,000. Heto ang 5,000,000. Ang sobra ay ituring mo na lang na bonus sa pagtulong mo. 5,000,000. Masyado naman atang malaki ito. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi man lang ako nakapasok sa pagtitipon. Munting regalo lang ito. Para sa matagal nating pagsasamahan. Hindi na tayo iba sa isa't isa. CJ, Pagbalik natin mula rito, titingin na ako ng pwesto. Para magtayo ng sarili kong tindahan ng Jade. Papangalanan ko itong Kunlunyuan. Ano sa tingin mo? syempre, maganda iyan. May alam akong ilang lugar sa sentro ng komersyo na tamang-tama para gawing tindahan. Maraming salamat talaga sa iyo. Sa lahat ng naitulong mo sa akin. Binibining ay guli. Wala iyon, ano ka ba? Sa totoo lang. Siyaw mo. Bakit po, Kuya Yu? May pinapabigay pala si Ginoong Wang sa'yo. Galing daw ito sa kanyang sariling koleksyon. Pinili pa niya ang pinakamataas na kalidad ng batong muton Fat Jade. Nakakahiya naman kay Ginoong Wang, masyado siyang mabait. Ang piraso ng jade na ito ay napakamahalaga. Mukhang, kahit para lang sa jade na ito, kailangan na nating bilisan ang pagbubukas ng ating tindahan. Kuya Yu, pasensya na talaga at pinahirapan kita. Panay kasi ang asikaso natin sa pagbili at pagbenta ng mga bato, kaya hindi man lang tayo nakahanap ng maayos na bahay. Ngayong magbubukas na tayo ng tindahan, wala pa rin tayong sariling uwian. Hindi ko man lang mabalikan at maalagaan ang tatay ko. Siyaw mo, ayos lang yan. Kapag nagbukas na ang tindahan, hindi na natin kailangan pang mag-alala ng ganito. Ako na ang bahalang magbantay sa tindahan. Para makauwi ka at masundo mo si Tito Lee. Saka na natin isipin yan kapag bukas na ang tindahan. Siya nga pala, Miss Aiguli. Gusto mo bang magtayo ng tindahan kasama ko? Ano? Magtayo ng tindahan kasama mo. Kung magkasama tayong magbubukas ng tindahan, ibig sabihin, araw-araw tayong magkikita. Napag-isipan ko na, magaling kang kumilatis ng jade. Kapag nagtayo tayo ng tindahan ng magkasama, siguradong mas mapalalaki at mapauunlad natin ito. Sige ba? Kuya Yu, naalala ko may mga kasamahan ka pa noon sa militar, na hanggang ngayon ay wala pang trabaho, di ba? Tingin mo gusto kaya nilang magtrabaho para sa akin? Ano? Seryoso ka bang kukunin mo sila? Siyempre, hindi magiging maliit itong itatayo nating tindahan. Kailangan natin ng mga bodyguard na magbabantay at magpoprotekta sa mga kargamento natin. 15,000 kada buwan. Papayag kaya silang magtrabaho para sa akin? Naman, tatawagan ko na sila ngayon din. Ganito ang gagawin natin. Maghihiwalay tayo ng mga gawain. Aiguli, pumunta ka kay Director Ailey at asikasuhin mo ang mga papeles para sa negosyo. Kuya Yu, ikaw na ang bahalang kumontak sa mga kasamahan mong sundalo. Ako na ang bahalang magbantay sa pagpapagawa ng tindahan natin. Ayos ba? CJ. Ito ang tatlong napili kong mga alahas na jade na sulit at dekalidad. Panigurado, may mga magkaka-interes na bumili nito. Halina't lumapit. Tingnan ninyo ang mga paninda namin. Kakabukas lang ng aming tindahan. Maraming, mamahaling alahas na jade ang ibinebenta sa presyong promo.
Garantisado po ang kalidad ng aming mga jade. Tapat po ang aming serbisyo. Walang panloloko, bata man o matanda. Mga kababayan, halina't tingnan nyo. Manang, tingnan nyo po kung alin ang magugustuhan nyo. Peke yata itong pulseras mo, Mataas po ang kalidad ng mga berdeng jade na ito. Napakaganda at napakalinaw po ng loob nito. Pwede nyo pong isukat para makita nyo. Tingnan nyo po, halos walang dumi sa loob nito. Ang material po ng berdeng jade na ito ay talagang abot kaya. Sulit na sulit po ito. Sa edad nyo po, maganda sa katawan ang magsuot nito. Elegante po ito pero hindi takaw pansin. Baka po gusto ninyong pag-isipan. Maganda, napakaganda. Kukuha ako ng isa. May ibubuga ka rin pala bilang tagapamahala ng tindahan, Napakatalas ng mata mo sa pagkilatis. Kuya Yu, pakibalot nga po itong pulseras. Opo. Masusunod po, mag-ingat po kayo sa daan. Napakaganda. Ang benta natin ngayong araw. Ay umabot na sa 350,000. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Minamaliit mo ba ako? Mukhang pera talaga. Mga tol, ililibre ko kayo ng pagkain. Huwag nating isama si Aiguli. Ikaw talaga. Hahaha. Mas lumalalim na ang koneksyon ko sa Kunlun Jade Vein. Ramdam na ramdam ko ito. Nagkakaubusan na ng Russian White Jade sa merkado. Siguradong tataas ang halaga ng ganitong uri ng jade. Sa loob ng susunod na isang buwan, kapag nag-imbak tayo ng maraming Russian White Jade, siguradong kikita tayo ng malaki. Anong problema? Base sa takbo ng merkado, sa susunod na isang buwan, magkakaroon ng malaking kakulangan sa supply ng Russian White Jade. Pero, dahil sa pagpapatayo natin ng tindahan, kapos na tayo sa budget ngayon, at napakamahal pa naman ng puhunan para sa Russian Jade. Kung kukuha tayo ng maraming supply, kailangan nating isanla ang ilan sa mga ari-arian natin para makapag-imbak. Naniniwala ako sa pag-aanalisa mo. Lagi namang tama ang mga kutob mo. Totoong kailangan nating maging matapat sa pagnenegosyo. Pero mahalaga ring samantalahin natin ang magandang pagkakataon. Mabuti na lang at nandito ka sa tabi ko. Kung hindi, wala akong lakas ng loob na magdesisyon. Tara, kain na tayo. Oy, Halikayo, lapit kayo rito. tingnan niyo po. Napakakinis at ang ganda ng kalidad nito. Dahan-dahan lang. Madaling mabasag ang nasa kahon na to. Iyang tindahan na itinayo ni Limo. Nakakagulat na ang lakas ng benta nila. Inagaw na nila lahat ng mga customer natin. Hindi pwede to. Kailangan nating gumawa ng paraan para maturuan siya ng leksyon. Tingin pa tayo ng ibang disenyo. Di ba? Napag-usapan natin na sa Kunlunyuan tayo titingin para bumili ng jade. Naku, hindi mo ba alam? Hindi mo ba nabalitaan na si Boss Chen doon? At ang kanyang tindahan, pati na ang mga magkakatabing tindahan, ay naglabas ng mga disenyong kapareho ng sa Kunlunyuan. At hamak na mas mura ang presyo nila. Hay! Mukhang, sinasadya talaga tayong targetin ng ibang mga tindahan. Siyaw mo, nag-imbestiga kami, ang ilang mga tindahan, ay nagsabuatan para pabagsakin ang presyo. Kaya ngayon, nagsisipuntahan na sa kanila ang mga customer natin. Bakit naman ganito? Limo, kailangan na rin ba nating magbaba ng presyo? May paraan ako para pabalikin ang mga customer. Halina't tingnan nyo po, silip-silip din po kayo riyan. Nag-aalok na po ang tindahan namin ng libreng pagsusuri ng jade. Kahit hindi po nabili sa amin, ay susuriin pa rin po namin. Boss, totoo po bang libre ang pagsusuri nyo rito? Siyempre po. Mabuti kung ganun itong pulseras na ito ay pamana pa ng aking pamilya. Pumunta ako sa iba pero ayaw nilang suriin. Nang ipasuri ko naman sa mga eksperto, sabi nila ay gawang salamin lang daw ito. Pamana ito ng pamilya namin. Sa tingin ba nila ay hindi ko alam kung totoo ito o hindi? Ang pulseras na ito ay mukhang napakaluma na at mula pa sa matagal na panahon. Pero, napakaganda ng kintab nito. Isa itong tunay na Haitian jade. Kung susuriin ang kasaysayan nito, isa itong pulseras na mula pa noong Qing Dynasty. Sa merkado ngayon, talagang napakalaki ng halaga nito. Tita, ang pulseras niyo po ay isang Haitian jade mula sa Qing Dynasty. Sa ngayon, nagkakahalaga po ito ng halos 200,000. Naku, maraming salamat sa iyo. Ilang eksperto na ang pinuntahan ko. Pero walang gustong umamin na totoo ang jade ko. Ipinamana pa ito sa pamilya namin sa bawat henerasyon. At mismong ang tatay ko ang nagsuot nito sa akin. Paano itong magiging peke? Maraming salamat po talaga, boss. Sinong nakakaalam, baka kasabwat lang nila ang matandang yan. Itong Kunlunyuan, ang mamahal magbenta ng mga gamit. Wala na kasing bumibili sa kanila.
Kaya gumagawa sila ng ganitong palabas. Teka, natatandaan ko. Hindi ba ikaw? Ang laging nakabuntot kay Boss Chen Hu. Ikaw si Xiao Zhang, di ba? Bakit ka nandito para makiusyoso? Ay, ikaw. Wala kang pakialam sa akin. Kahit saan ko gusto, pupunta ako. Kuya Yu, huwag mo na siyang pansinin. Hayaan mo na siyang umalis. Sabihin mo sa boss ninyo, huwag na siyang gumamit ng maruruming taktika. Sa pagnenegosyo, kanya-kanyang diskarte lang yan. Hulaan ninyo, ang inangkat nating Russian White Jade na ibenta natin ng magkano kaya? 500,000. 800,000, 2,000,000. Ang perang pinuhunan natin, tumaas ng 4 na beses. Lin Yu, bibigyan ko kayo ng bonus ha. Tig 20,000 bawat isa. Siyaw mo, wala naman akong gaanong itinulong. Sa tingin ko hindi tama na tanggapin namin yan. Paanong naging hindi tama? Kayo ang tumulong sa pagbubuhat ng Jade. At kayo rin ang nag-escort sa pagbiyahe nito. Kung ayaw mo, kailangan pa rin yan ng mga kasamahan natin. Sige na nga, sapat pa ba ang natitirang pondo natin? Huwag kang mag-alala, may sapat pa naman akong pera para dyan. Boss Limo, nasaan na ang pabuya ko? Siyempre, package deal na ang boss at ang pera. Bilang regalo sa major shareholder. Hahaha. Ikaw talaga, nangunguna ka sa kalokohan. Dahil tayong dalawa naman ang nagtayo ng tindahan. Siyempre hati tayo ng pantay. Yung perang ibinigay ko sa mga tauhan natin kanina. Ako na ang sasagot noon. Sa'yo na ang natirang 1,000,000. Parang hindi naman yata tama yan. Dapat lang yan sa'yo. Kapag naibenta na nating lahat ang mga puting jade na ito, hahanap na tayo ng magdidisenyo ng mga inukit na jade. Mas maganda kasi ang mga alahas na may kakaibang disenyo. At siguradong mas lalaki pa ang kikitain natin. Pero bago ang lahat ng yan, kailangan ko muna umuwi sa amin. Uy, nakauwi na pala si Xiaoli. Maayos naman ang kalagayan ni Tito. Kaya huwag ka nang mag-alala. Nakauwi na po ako. Nakauwi na pala ang aking siyaw mo. Kamusta naman ang buhay doon? Ayos naman po ang lahat. Nasa Hesyan po ako ngayon. At nagtayo ng isang tindahan ng jade. Malaki-laki rin po ang kinikita ko. Sa hitsura mo pa lang, mukhang umasenso ka na nga. At bakit mo naman naisipang umuwi para bisitahin ang matanda mong tatay? Umuwi po ako, para kausapin sana kayo. Gusto niyo po bang sumama sa akin pabalik sa Hesyan? Ikaw na lang ang bumalik doon. Gusto ko nang manatili rito, para bantayan ang bahay na ito at ang nanay mo. Magaling na rin naman ang mga binti ko, kaya kaya ko na ring alagaan ang sarili ko. Mayroon pa ba tayong dapat pag-usapan? Dahil gusto niyo pong manatili rito sa bahay, tay. Hindi ko na po kayo pipigilan. Pero sa ngayon po, kailangan niyo muna pong sumama sa akin pabalik ng Hesyan. Para maipaayos ko po ang lumang bahay natin doon. Para mas maging komportable po kayong tumira. Totoo po iyan. Siyempre naman po, bukod sa hindi na po magandang tirahan ang bahay na yari sa lupa. Matagal na rin po talaga kasing dapat pinaayos ang bahay na yon. Kaya tumira po muna kayo kasama ko. Tito Lee, ayaw niyo po bang makita ang manugang niyo? Manugang. Si Limo nandoon. Nakahanap ba siya ng girlfriend doon? Napakaganda at ang kikinis pa naman ng mga dalaga roon. Sinabi mo pa, manugang, napakaganda. Tay, huwag po kayong maniwala sa mga kalokohan niya. Tumigil ka nga dyan. Sige, sasama na ako sa'yo sa Hesyan. Tay, kapag nakita niyo na po mamaya si Aiguli, kontrolin niyo po sana ang mga sasabihin niyo ah. Hindi ko ipapahiya ang dalagang napupusuan mo. Kuya Yu, nakikisali ka pa talaga sa kalokohan eh. Tito, matagal na pong sinabi sa akin ni Limo na darating daw kayo. May mga hinugasan po akong prutas dito. Kumain muna po kayo. Ipagtitimpla ko po muna kayo ng tsaa. Ang batong ito, Galing pa po iyan sa lumang minahan ng kabundukan ng Kunlun. Isang Hessian jade po iyan. Pansinin niyo po, may mga linyang parang ulap sa loob nito. Huwag po kayong magpadala sa pangit nitong panlabas na anyo. Sabi nga po ng tatay ko, ang mga pinakamagandang jade daw po ay nakatago sa loob ng mga pangit na bato. ngayon lang ako nakakita ng dalagang tumingin sa bato, nang may ganyang kislap at pagpapahalaga. Mukha namang napakabait ng batang ito. Loko kang bata ka. Nagtatago ka pala ng ganito kagandang binibini. Dapat kang paluin. Binibining Aiguli, huwag kang maniwala sa mga kalokohan ng matandang yan. Sandali lang, ihahatid na lang nitong si Linyu ang matandang ito pauwi. Itong batang to talaga, walang utang na loob, nakalimot na agad simula ng magkanobya. Nako, hindi po ganoon, Tio. Wala pong namamagitan sa amin. Tio Lee, nakita niyo na rin naman po ang tindahan. Ihahatid ko na po kayo pabalik sa bahay ni Limo. Magligpit-ligpit na po tayo. Limo, ikaw talagang bata ka. Huwag na huwag mong aawayin ang manugang ko, ah. Boss, sa wakas, nakabalik na rin po kayo.
Sa 2 araw po na wala kayo, inagaw na naman po ni Boss Bai Wenli ang mga customer natin. Ano? Nagmamadali po kasi kayo kanina pagdating. Kaya hindi ko po agad nasabi sa inyo. Hindi na po bumibili ng mga hilaw na bato si Bai Wenli ngayon. Nasa bultuhang bentahan na po siya ng mga jade. Nagpasok po siya ng napakaraming kargamento ng jade. At ibinebenta niya ito sa napakababang halaga. Mas mababa pa kaysa sa presyong pinagkaisahan nilang ibagsak noon. Kaya 2 araw na po tayong walang benta. Tingnan nga natin, kung itong si Bai Wenli ay may iba pang maruruming taktika na itinatago. Pasok po kayo at tingnan ang aming mga jade. Iba ang tindahan, iba rin ang kalidad. Sir, maaari ko po bang makita ang batong nabili ninyo sa kabilang tindahan? Sige po. Kaya naman pala napakababa ng benta niya. Mga peking jade pala ang ibinebenta niya. Hindi man lang natural ang mga linya nito. Niloloko lang niya ang mga mamimili gamit ang ganitong basura. Sumusobra na talaga si Boss Bai. Kailangan nating gumawa ng paraan. Kumuha ka ng 1 piraso ng jade nila. Sumusobra na talaga sila. Ay guli. Pwede kaya tayong humingi ng pabor sa tatay mo na magpa-exhibit para magturo tungkol sa mga jade, para turuan ang mga customer na kumilatis kung ano ang totoo at peke. Siguradong mas mapapadali ang lahat. Sige, susundin ko ang gusto mo. Mga tito, mga tita, mga kuya at ate, nandito po tayong lahat ngayon. Para lang sa isang bagay, huwag na po kayong mag-aksaya ng pera sa pagbili ng mga walang kwentang peking jade. Tingnan niyo po ito. Ito po ay isang tunay na Haitian jade. Natural po itong nabuo, kaya ang bawat kurba at disenyo nito ay nag-iisa at walang katulad. Ngayon, tingnan niyo naman po ito. Isa po itong synthetic na jade. Gawa lang po ito sa resin na hinaluan ng pangkulay. Sobrang peke ng mga linya, at may mga pantay-pantay pang bula sa loob. Sa sikat pa lang ng araw, halatang peke na. Tingnan niyo po, kapag tinapatan ng UV light, kitang-kita ang pag-ilaw nito. Tingnan niyo pong maigi. Ang disenyo ng totoong jade ay natural na lumalabas. Napakaganda po, di ba? Tapos tingnan niyo po ang disenyo nitong peking jade. Parang iginuhit lang. No. Kung hindi pinagkumpara ng ganito, hindi talaga halata. Nagtuturo-turuan para makapang-uto ng pera. Huwag po kayong magpapaloko sa lalaking yan. Naiinggit lang sila dahil maganda na, mura pa ang benta namin. Mga inggitero. Sa ginagawa nilang to, kikita sila ng ilang libo sa bawat isa. 6 na buwan pa naman bago kumupas ang kulay niyan. Kaya anong magagawa nila sa atin kapag nalaman nila? Iho, pakitingin nga nitong dala ko. Ipinamana pa ito sa akin ng mga ninuno ko. Gusto ko sanang malaman kung ano ba talaga ito. Lolo, isa po itong jade. Medyo matagal na po ang edad nito. At mayroon po itong mataas na halaga para sa mga kolektor. Pero kailangan nyo po itong ingatan ng mabuti. Huwag nyo po itong hahayaang madikitan ng anumang kemikal. Maraming salamat po, boss. Maraming salamat po talaga. Para po sa inyong kaalaman, ang jade po ay parang tao rin. Kailangan po itong alagaan. Kapag suot niyo po ito habang naliligo, ang mga sabon na may matapang na kemikal ay maaaring makasira sa balat nito. Ugaliin niyo po itong punasan ng malambot na tela. Dahil kapag inaalagaan ang jade, lalo po itong kikinis at gaganda. Ang exhibition na ito ay inorganisa ng tindahang Kunlunyuan, hindi ba? Ang pagkakatanda ko, bago pa lang sila. Pero grabe, sikat na sikat agad sila. Talaga ba? Pero sa totoo lang, wala pa akong nakikitang peke sa mga paninda nila. Sigurado yan, walang duda. Naging napakaganda ng resulta ng exhibition natin noong nakaraan. Malaki ang iniangat ng reputasyon ng tindahan natin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming tao na nag-uunahang bumili ng jade. Limo, napakagaling mo talaga. Siyaw mo, binibining Aiguli. Kailangan nyo itong malaman. Yung pwesto ni Boss Bai ay pinalibutan ng mga nagagalit na customer. Ang dami sa kanila na humihingi ng bayad pinsala. Dahil sa pagbebenta niya ng mga peke sa loob ng kalahating taon, kumita na pala siya ng higit sa 1 milyon. Ganoon kalaki. Ano na ang nangyari sa kanya ngayon? Naku, siya. Binawi na ang lisensya niya ngayon. Kailangan pa niyang magmulta. Balita ko nga, baka makulong pa siya. Inaasahan na yan. Ang ganyang klaseng gahamang negosyante ay hindi magtatagal kahit ano pa ang gawin. Sa pagnenegosyo, dapat pa ring sumunod sa patakaran at maging tapat. Napakaganda. Mas lumalim na ang pagsasanib ng Kunlun Jade Vein sa katawan ko.
Mas naiintindihan ko na ngayon ang estruktura ng mga jade. Kahit ang pagdidisenyo ng ukit sa jade ay napakadali na lang. Matatag ang supply ng jade sa tindahan. Maganda rin ang benta sa merkado. Kulang na lang ng mga dekalidad na ukit na jade na maibebenta. Napakataas ng halaga ng Muton Fat Jade na ito, at napakakinis nitong hawakan. Sa dinami-dami ng naibenta kong jade, dahil alam kong kakaiba ang halaga nito, kailanman ay hindi ko ibinenta ang pirasong ito. Ngayong taglay ko na, ang kakayahang magdisenyo, at umukit ng jade, siguradong ang tindahang ito ay, mas lalago at unlad pa. Ngunit bago ang lahat ng iyan, may isang bagay pa akong kailangang gawin. Malaking pasasalamat ko kay Binibining Aiguli, na sumuporta sa akin hanggang sa puntong ito. Kaya itong pinakaunang ukit na gagawin ko, ay ireregalo ko sa kanya. Nitong huling 2 linggo, lagi kang nagkukulong sa paggawaan kapag wala kang ginagawa. Naiinis na tuloy sa'yo si Tio Lee. Hawak mo iyang mga kagamitan. Ano ba iyang kinakalikot mo? Wala ito. Huwag mo nang pulutin, baka masugatan pa ang mga kamay mo. Ito ba ay? Nang matutunan ko ang pag-ukit at pagdisenyo sa jade, ikaw agad ang unang pumasok sa isip ko. Sabi mo, gusto mo ang disenyong nakapulupot na lotus, dahil tuloy-tuloy ito't walang patid. Parang ang tadhana nating dalawa. Dati, ang akala ko, ang kakayahan kong kumilatis ng jade, ay para lang mas madaling kumita ng pera. Pero nang makilala kita, saka ko lang naintindihan, hindi lang pala ito para makilatis ang magandang jade. Binigyan din ako nito ng kakayahang makita kung sino ang taong dapat kong pahalagahan. Aiguli. Naiintindihan ko. Gusto rin kita. Maging tayo na. Siyaw mo. Nabili na natin ang yellow jade. Kayo, anong ginagawa nyo? Ay, gets ko na. Panira ka talaga ng moment eh. Kailan ka pa naging ganyan kaloko? Bakit ka ba nandito? Pero may gusto nga pala akong itanong sa'yo. Ganito na lang ba tayo? Lagi na lang magbebenta ng mga raw stones. Matagal ko na ring gustong kausapin ka tungkol dyan. Nitong nakaraang 2 linggo, natuto akong mag-design ng jade carving. Pwede tayong maglabas ng mga kakaibang disenyo, ng mga alahas para ibenta. Pwede rin tayong tumanggap ng mga custom orders. Kapag ginawa natin yan, siguradong mas malaki ang kikitain natin. Ikaw talagang bata ka. May mararating ka talaga. Siyempre naman. Gumawa ako ng draft ng mga una nating ilalabas na product designs. Kaya ikaw na ang bahala, Kuya Yu, na humanap ng mapagkakatiwalaang master carver para makagawa agad tayo ng isang batch. 3 araw mula ngayon ang release natin. Anong problema? Ngayon, pumasok na si Bai Wenli. Sigurado akong si Chen Huyan. Nagpadala na naman siya ng tauhan para manmanan tayo. Nasa iyo ang mga disenyo. Siguraduhin mong itago ng maigi. Siguraduhin mong papirmahin ang tagaukit. Nang kasunduan na panatilihin itong lihim. Nasa atin ang copyright ng disenyo. Kakasuhan natin kung sino man ang kokopya nito. 2.5 10 3.0 10 tutuldok 0 6 18 22.600 3.000 tutuldok 00 73 22.600 3.0 10 tutuldok 0 8 7 22.20 10.0 10 tutuldok 0 8 16 22.g o 3.0 10 tutuldok 0 0 7 6 Nagmamadali kasi ako kanina. Kailangan kong magbanyo kaya. Naiwan ko yon sa counter. Hindi ko inasahan. Na masisilip pa rin nila yon. Ayos lang yan. Sinulyapan lang naman niya. Para makita ang kabuwang itsura nito. Kahit sabihin pang profesional siya. Sa pagtingin lang sa disenyo. Mababaw na detalye lang ang makukuha niya. Hayaan mo na siya. Ituloy lang natin ang trabaho natin. Ibigay mo na ang mga disenyo kay Hipag para itago. May iba pa akong ipapagawa sa'yo. Sa pag-launch ng produkto sa susunod na 2 araw, mas maganda kung lalakihan natin ang event natin. Kapag dumating ang araw na yon, mas maganda sana.
Kung gagawin natin tulad ng dati, doon sa plaza, sa mga lugar na maraming dumadaang tao, siguradong mas maraming bibili. Mga minamahal kong kababayan, ang paglulunsad ng Kunlun Yuan Zodiac ay magsisimula na ngayon. Ang Jade ay may napakalakas na espiritual na enerhiya, kaya araw-araw natin itong isinusuot, ay siguradong magkakaroon ng isang malalim at hindi mapatid na ugnayan. Kaya naman ang paglilok ng Jade ay lubhang napakahalaga. Bawat ukit at disenyo nito ay nag-iwan ng kakaibang epekto. Ang disenyo ng ating bagong koleksyon ngayon ay nakatuon sa mga animal zodiac at pangkat etniko upang buhay na pag-isahin ang dalawang ito upang ang mga taong may iba't ibang zodiac sign at mula sa iba't ibang pangkat etniko ay makatagpo ng nag-iisang piraso ng Jade na para lang sa kanila. Ito po ang ating bagong koleksyon. Hindi lang zodiac at pangkat etniko ang tampok dito. Ang ilang kwintas ay nilangkapan din ng mga halamang sumisimbolo sa bawat pangkat upang ang bawat kwintas ay magtaglay ng kani-kanyang makahulugang kwento at upang ang bawat isa ay makahanap ng kanilang tunay na kinabibilangan. Mayroon po ba sa inyong gustong umakyat dito sa entablado para tingnan kung sa mga kwintas na ito ay may kwentong nakalaan para sa inyo? Halika po, akyat po kayo rito. Ang napili po ninyo ay ang kwintas ng Rabbit Zodiac. Nakikita po ba ninyo rito ang inyong sariling kwento? Isinilang ako sa Year of the Rabbit. Ang asawa ko naman ay isang Uyghur. Dati, noong ang asawa ko ay noong nabubuhay pa siya, sinabi niyang ang mga kuneho raw ay mga duwag na hayop. Tingnan po ninyo, sa mga alamat po ng mga Uyghur, ang kuneho ang tagapagbantay ng buwan. Hindi po sila duwag kahit kaunti. Binabati ko po kayo, nakuha po ninyo ang isang kwintas ng Rabbit Zodiac. Gino, dito po tayo. Magkano ba to? Kailan po magsisimula ang benta? Magsitahimik po ang lahat. Ang basic na disenyo ay 900 at 99 na yuan. Kumpara sa mga kaparehong kalidad sa merkado ng mga palamuting Jade ng Chinese Zodiac, mas mura ito ng 30%. Kung bibilhin nyo ang buong set, 9,900 at 99 na yuan na lang po. Gusto ko po ng isa na may disenyo ng dragon. Mayroon pa po bang disenyo ng tupa? Mayroon pa po ba? Pumila po ng maayos ang lahat. Pumila po ng maayos. Isa-isa lang po tayo. Pagod na ako. Napakadami nating nabenta ngayong araw. Sa online man o sa mismong tindahan, ubos na ang 200 order. At mayroon pa tayong 1,000 pre-order. Ngayon lang ako nakaranas na makabenta ng ganito karami sa isang bagsakan. Hello po. Magandang araw po, Judge Lee. Mayroon po ako rito ng mga original na sketch ng disenyo na may kasamang eksaktong petsa. Malinaw na nakasaad rito na ang konseptong Twin Zodiac ay ang aming original na ideya. Sinasadya po nilang nakawin ang aming disenyo. Mayroon po ba kayong ebidensya? Mayroon din po kaming video bilang patunay. Pumunta po ang mga tauhan niya sa aming tindahan. At palihim na sinilip ang aming mga draft. Sana po ay bigyan niyo kami ng hustisya, Judge. Gusto ko pong kasuhan ang may-ari ng Chen's Jade. Nais ko pong igiit na si Chen Hu ay agarang itigil ang pagbebenta ng mga kwintas ng Zodiac. Humingi ng pampublikong tawad at bayaran din kami ng 200,000 yuan bilang danyos. CJ, naiintindihan ko. Aasikasuhin namin ito sa lalong madaling panahon. Aba, hindi ba't si Boss Chen to? Bakit tinanggal ang karatulang ito? Lintik, mula nang makilala kita. Saka lang naging ganito kasira ang buhay ko. Hindi kita palalampasin. Ang lahat ng sinasapit ng isang tao ay bunga ng sarili nilang kagagawan. Tara na. Talaga bang saksian tayo magbubukas ng sangay? Ang ating Zodiac series ay kailangang makilala sa labas ng Xinjiang. Sian ang pinakamagandang panimula. Bawat isang zodiac sign ay may dalang sariling kwento. Gusto kong ibahagi ang kwentong ito upang marinig ng mas maraming tao. Sa tingin mo ba magugustuhan ng mga tagaksian ang ganitong pendant? Tignan mo ang disenyo ng mga kaliskis ng dragon na ito. Nagmula ito sa baybay ng lawa ng Kanas. Mula sa isang lumang alamat. Siguro nga hindi masyadong pamilyar sa Jade ang mga tagaksian. Pero marunong silang magpahalaga ng kwento. Ang ganda ng sinabi mo. Pagpunta natin saksian. Magdadala ba tayo ng pagkain? Siyempre naman. Balita ko, sa Muslim Street daw doon, ay mas masarap ang inihaw na siopaw kaysa sa hotan. Director Wang, tungkol po sa patimpalak sa paglililok ng Jade na sinabi niyo,
Sasali po kami. Sana po ay maireserban niyo ako ng pwesto. 300,000 ang transfer fee ng pwesto, at 150,000 naman ang pinakamababa para sa pagpapaayos. Sa Muslim Street, sa Bilin, at sa Giant Wild Goose Pagoda. Dapat sa 3 lugar na ito tayo tututok sa promosyon. Bago tayo magbukas, kailangan nating mag-print ng mga flyers na may kasamang mga kwento ng Zodiac. Tiyak na makakakuha ito ng atensyon. Kailangan talaga nating mag-promote. Mauna ka nang kumain, may isusulat lang ako sandali. Sabi ng tatay ko, tutulong daw siyang maghanap. Mga manggagawa mula sa Xinjiang. Mas makakatipid tayo sa pasweldo. Siguradong peke ang Jade na yan. Talamak ang mga manloloko sa buong Xi'an. Peking Jade. Nakita mo ba? Ito na ang pagkakataon natin. Para maipakita natin sa iba kung ano talaga ang totoong Jade. Patuloy na umaagos ang ilog ng Heshan, habang hindi natitinag ang mga pader ng Xi'an. Nakaka-interes talaga. Dati, sa paanan ng bundok Kunlun, nakapulot si Papa ng magandang klase ng Jade. Sa tingin mo, ano nang magandang iukit dito? Hindi ba't mukha itong dalawang magkapulupot na dragon? Kapag nagbukas na ang bagong shop natin, ako mismo ang ukit nito. Gagawin ko itong 2 bracelet. Yung isa, para sa'yo. Sino namang may gusto ng bracelet mo? Kung ganoon, ingatan mo muna ito para sakin. Huwag na huwag mong iwawala ang bracelet ko. At bakit ko naman yan iingatan para sa'yo? Iniwan ni Papa ang batong ito para ibigay ko sa babaeng pakakasalan ko. Kapag nagbukas na ang shop natin, pwede ba kitang maging boss lady ko? CJ, hahaha. Pumayag ka na kaya akin ka na. Limo, ibaba mo nga ako. Senior, nandito na po kayo. Isang malaking karangalan po para sa aming munting shop ang inyong pagbisita. Talaga namang nakakabilib ang mga kabataan ngayon. Sa loob lang ng ilang taon, nakapagbukas ka na agad ng branch dito sa Xi'an. Napakagaling mo, binata. Napakabait nyo naman po, senior. Senior, pasok po kayo sa loob. Alagaan mong mabuti si senior. Huwag kang mag-alala, kuya mo. Papa, nandito po kayo. Boss Lei, pumunta ako rito para ibigay ang regalo ko sa pagbubukas ng negosyo mo. Naku, masyado po kayong nag-abala. Ang pagbisita niyo po rito ay malaking sorpresa na para sa akin. Binata, ikaw na ang magbukas niyan. Ang kaligrapya ni Director Ailey ay talagang hindi matatawaran. Sa bawat hagod ng tinta, makikita ang katatagan ng bundok ng Kunlun, at bakas din ang banayad na daloy ng ilog ng Heshan. Ang kaligrapya ng papa ko ay sikat sa pagiging maganda rito sa atin. Boss Lei, napakaswerte niyo po talaga. Ngayong nakatayo na ang brand mo, mas dapat mong panindigan ang pagiging totoo. Tatandaan ko po, ang mga pangaral niyo, Director Ailey. Siguraduhin mong tatandaan mo yan. Nangako ka sa akin noon. Nabibisita ka sa bahay namin. Hindi ko na alam kung gaano katagal mo nang pinagpapaliban yon. Balak ko po sana talagang maghintay na magbukas ang mga sangay natin bago ako bumisita sa inyo. Kaso hindi ko inasahang magiging mahirap ang pag-asikaso ng mga papeles. Papa, ngayong tanghali, pupunta kami pagkatapos ng seremonya para sa brand registration. Guli, sa tingin mo ba matatanggap ako ni Tito Ailey? Sa dami ng malalaking bagay na hinarap mo, ngayon lang kita nakitang ganito kakinabahan. Huwag kang mag-alala, napakaganda ng tingin sa iyo ng papa ko. Magandang araw po, Tito. Mabuti naman at hindi na direktor ang tawag mo sa akin. Tuloy kayo, huwag kayong tumayo lang dyan. Ayos kang bata ka. Si Chen Hu, ang lalaking yon, ay hindi madaling kalabanin, at hindi ka man lang nagdalawang isip. Nakasuhan siya. Tio, ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. 0000. Ninakaw niya ang disenyo natin, 0000. Ninakaw niya ang disenyo natin, at gusto pa niyang manloko gamit ang mumurahing Jade. Sa ginawa mong yan, hindi ka ba natatakot na gumanti siya ng patalikod? Hindi basta-basta ang koneksyon niya. Natatakot po ako, pero mas natatakot po akong masira.
Ang reputasyon ng Jade ng Xinjiang. Tingnan nyo po, ito po ang disenyo sa likod ng bato. Nakabase po ito sa mga totem ng mga Kazakh. Sabi niyo nga po, Ang magagandang bagay ay dapat may malalim na pinagmulan. Ang kurba ng mga ukit na to, parang yung kutsilyong pangangaso ko noong kabataan ko. 3 gabi po siyang walang tulog para lang ayusin yan. Sabi niya po, kailangan makita ninyo ang tunay na intensyon niya. May mga bagay na kailangan ng tapusin. Ipinamana pa ito ng lola ko. Palagi niyang sinasabi noon, ang zodiac ay hindi lang basta sign ng taon, kundi ugnayan din ng tao at ng tadhana sa paglipas ng panahon. Hindi siguro ganoon kadaling magbukas ng shop saksian, ano? Medyo mahirap po kumuha ng lisensya. Medyo mabagal po ang proseso para sa lisensya. May mga problema rin po kami sa logistics. Nangako pa naman po ako kay Director Wang. Nasasali sa kompetisyon ng pag-ukit ng Jade. Sa ngayon po, mukhang mahihirapan na akong asikasuhin yon. Kilala ko si Director Wang. Mabuti at tapat siyang tao. Bukas, sasamahan kitang makipagkita sa kanya. Para formal kayong magkakilala. Makabubuti yan sa'yo. Pero tandaan mo, ang pagtulong sa iba ay isa lamang pabor. Ang makatayo sa sarili mong mga paa, yan ang tunay na kakayahan. Huwag po kayong mag-alala, Tito. Sisiguraduhin ko pong ang tindahan ito ay magiging ipinagmamalaki ng mga taga-Xinjiang. Guli. Kunin mo ang espesyal na alak ni Ama na gawa sa gatas ng kabayo. Ngayong araw, kailangan kong makipag-inuman sa aking manugang. Lawang. Siya ang boss ng Kunlunyuan. Gusto niyang magtayo ng branch sa Xi'an. Kaso, nagkaroon siya ng kaunting problema. Kaya nandito kami para humingi sana ng iyong tulong. Hindi lang yata siya basta boss, di ba? Nabalitaan ko na siya ang inyong magiging mayamang manugang na malapit ng ikasal sa inyo. Huwag mo nang ang asarin ang mga bata. Sabihin mo na lang kung tutulong ka o hindi. Limo. Boss Lee, tama ba? Pumunta rin ang nanay ko sa science exhibition mo. At sobrang tuwang-tuwa siya nang makauwi. Sa telepono lang tayo nag-usap dati. Hindi ko inasahan ganito ka pa pala kabata sa personal. Nakakabilib talaga ang mga kabataan ngayon. Maraming salamat po, Director Wang. Masyado niyo naman po akong pinupuri, Director. Ipaparush ko ang pag-aasikaso ng lisensya mo. Tungkol naman sa logistics, tatawag ako mamaya. Kapag may naglakas loob na harangin ka, tawagan mo lang ako. Pero kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Ano po iyon? Gaya ng nabanggit ko sa iyo sa telepono dati. Kailangan mong sumali sa Jade Carving Competition para magbigay ng karangalan sa mga taga-Xinjiang. Siyaw mo, patay. Kapapadala lang ng mga kalakal mula sa Heshan. Pero hinarang ang mga kargamento natin sa transit station. Ang sabi, pinaghihinalaan daw tayong may iligal na ipinupuslit. Inalam mo ba ng maigi kung bakit nila hinarang? Opo, tinanong ko po. Sabi ng mga tauhan natin sa bodega. May impluensya raw ang pamilya nitong si Chen Hu. Malamang, dahil ito sa pagsampa natin ng kaso laban sa kanya noon. Sinuhulan ng mga backer niya ang ilang estasyon. Pinalalabas nilang kahina-hinala ang pinanggalingan ng mga kargamento natin. Kaya pilit nilang ipinagkakait at ayaw a-release. Kuya Yu, pasensya na po sa abalaryan. Pero pakitingnan kung may iba pa tayong magagawa. Gagawa rin ako ng paraan dito, para mailabas na agad ang mga kalakal natin. 3 araw na lang ang palugi. 3 araw na lang. May problema ba? Ano nang nangyari? Nang kasuhan natin si Chen Hu noon, hindi pa rin pala siya natututo. Ginamit niya ang mga backer niya, para harangin ang kargamento natin sa biyahe. Paano kaya kung ipagpaliban muna natin ang 2 araw? Hindi maaari. Naipadala na ang mga imbitasyon. Darating sina Director Wang at Tito Eli. Bukod pa roon, hindi natin hahayaang magtagumpay si Chen Hu. At pagtawanan lang tayo rito. Kailangan nating iparana sa kanya kung sino ang binabangga niya. Boss Lee, patawad po. Hindi po namin kayang tanggapin ang transaksyong ito. Bakit? Pwede mo ba akong bigyan ng malinaw na dahilan? Hay, Boss Lee, hindi po sa ayaw naming tanggapin.
May nagpababa po kasi ng utos mula sa itaas. At masyado raw po kasing mapanganib kung tatanggapin namin ang kargamento nyo. Dadagdagan ko pa ang ibabayad ko. Kumpleto ang lahat ng papeles at dokumento ko. Paanong magiging mapanganib ito? Nagbaba na po ng utos ang mga tauhan ni Boss Chen. Kung sino man ang maglakas loob na tumulong sa'yo, huwag na siyang umasang makakatagal pa sa industriya ng logistic. Anong gagawin natin? Ang unang batch ng 50 piraso ng Zodiac Jades, ang pinaka-highlight sa grand opening natin. Kung mawawala ang mga yon, kalahati ng display cabinets natin ang mababakante. Subukan kaya nating lapitan si Director Wang. Ayoko sana talagang makaabala ng iba, pero mukhang wala na tayong ibang magagawa ngayon. Director Wang, wala na po talaga kaming ibang matakbuhan. Logistics Supervision Department ba ito? Ang transportasyon ng mga jade ng Kunlun Yuan ay may kumpleto at legal na papeles. Bakit niyo kinumpiska? Buksan niyo agad ang Green Channel para sa kanila. Legal ang transportasyon ng isang lehitimong negosyo, kaya walang sinuman ang pwedeng mangipit sa kanila. Director Wang, maraming salamat po talaga. Salamat po sa pagtulong niyong magsalita para sa amin. Nakikita kong isa kang mabuting binata, kaya ang pagtulong sa iyo ay pag-ipon din ng magandang karma. Sa ngayon, may kumpanya na bang hahawak sa logistic niyo? Sa ngayon po, wala pang kumpanyang naglalakas loob na tanggapin ang mga order ko. Irekomenda ko sa iyo ang Silk Road Logistics. Gobyerno ang nasa likod nila. Kaka-open lang nila ng special line para sa mga jade. At wala rin silang magugulong koneksyon sa labas. Sa kanila ka na makipag-partner mula ngayon. At siguradong walang maglalakas loob na galawin ka. Heto ang numero ng manager nila. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Sa loob ng kalahating oras. Siguradong aayusin nila ang lahat para sa iyo. Maraming salamat po talaga sa inyo. Walang anuman. Brother mo, tingnan mo. Kapag natapos na nating load ang lahat mamaya, ililibre ko kayong lahat na kumain dito. Magbibigay rin ako ng grand opening bonus. 5,000 bawat isa. Sabi ko na nga ba at aayusin mo ang lahat. Kaya natin itong ayusin. Ano na naman yung tinatago mo? Ang commit ng Jade Carving Festival ay tumawag kaninang umaga. Sabi nila, dumating na raw ang gintong medalya. Maliit na bagay lang yan. Huwag na nating ilabas para ipagyabang. Tingnan mo itong komento para sa Best Creativity Award. Hayaang magkwento ang mga Zodiac. Tama ka talaga si Tito Ailey. Kailangang may kaluluwa ang Jade. Kung masyado nating gagamitin ang kwento nito, mawawala na ang tunay na halaga nito. Siyaw mo, may customer na nagsabi kanina, na nakita raw nila sa opisyal na website ng Jade Carving Festival. Ang kwintas nating tigre, gustong-gusto daw nila ito. Dumayo pa sila mula sa malayo para makabili ng katulad nito. At tingnan mo nga naman, nagdala pa sila ng kaibigang photographer. Para raw gumawa ng espesyal na kwento tungkol sa gintong parangal natin. Pakisabi na lang sa kanila, na ang kwintas na lang ang kunan nila ng litrato. At huwag na ako. Sabihin mong ang designer ay abala pa, sa paggawa ng mga bagong disenyo. Medyo alanganin talaga ngayon. May inaasikaso kaming mahahalagang bisita sa shop mayong araw. Tinatanggap ko ang kabutihang loob ninyong dalawa. Sa susunod, ako naman ang taya. Bakit nandito ito? Ito yung ginawa mong sample noong sumali ka sa kompetisyon, di ba? Noon, palagi mong sinasabi na mali ang kurba ng tainga ng kuneho. Noong araw na yon, gumamit ka ng panulat at gumuhit ka ng linya. Sabi mo, ang tainga ng kunehong ito ay dapat parang buhok na nakatirintas ng isang dalagang kazak na pareho ng kurba at tama nga ang kinalabasan. Sa'yo dapat ang kalahati ng parangal na ito. Nabalitaan kong ang gintong medalya ay nasungkit mo raw, bata. Napakalambing naman talaga ng magkasintahang ito. Pasensya na sa abala. Sinasabi ko sa'yo, Limo, ikaw na bata ka. Kung gusto mo talaga ang batang siguli, pakasalan mo na agad. Yung matandang si Ailey, araw-araw nagmamadaling magkaapo sa bahay nila. Kamot ng kamot sa ulo sa sobrang init. Director Wang, nandito po pala kayo. Nabalitaan ko kasing nanalo ka ng award. Kaya ibinili kita ng magandang set ng mga kagamitan. Huwag ka laging nagkukulong at nagpapakasubsob sa trabaho. May pagpupulong ang industriya natin sa susunod na linggo. Pumunta ka at magpakita ka roon. Tama po si Tito Wang. Tamang-tama, dalhin mo yung ilang mga bago mong gawa at ipagmalaki mo sa mga tagaksian. Siyaw mo, ang daya mo naman ah.
Nanalo ka pala ng gintong parangal tapos hindi mo man lang sinabi sa amin. Kaya nga, Hindi ba't dapat ilibre mo kami ng pagkain para mag-celebrate? naspoil na talaga iyang mga panlasa nyo ah. Lahat na lang gusto nyong celebrate. O sige na nga, mag-celebrate na tayo. Binabati po natin ang ating panauhin na si Limo. Siya lang ang kaisa-isang panauhin dito na nakapagbunyag. Sa tunay na kalidad ng mga produktong Jade, binabati natin siya dahil sa kanyang matatag na kakayahan sa pagkilatis. Matagumpay niyang naiuwi ang kampyonato sa paligsahan. Ayon sa ulat, si Ginoong Limo ay hindi lamang isang bihasang tagasuri ng kayamanan, kundi isa rin siyang napakahusay na Jade Carver at Designer. Ang tatak na nakapangalan kay Ginoong Limo, ang Kunlunyuan ay isa sa pinakamalaki rito sa atin, at nangunguna rin maging sa buong bansa. Pagdating sa mga produktong Jade, Napakagaling talaga nitong si Boss Xiao mo. Sa ganyang kabatang edad, napakahusay na niya. syempre naman, dugot laman ko yata yan. Napala, pakiayos ang mga gamit ko. Sa makalawa, si Xiao mo, ay susunduin ako para sa anibersaryo ng flagship store niya. Mawalang galang na po, Ginoong Limo. Ang inyong brand ay mabilis na sumikat at agad na nangibabaw sa merkado. Mayroon ba kayong maibabahaging sikreto sa tagumpay na ito? Paano nyo po napipigilan ang mga naglalabasang peking produkto ninyo sa merkado? Pasensya na po, hindi muna kami tatanggap ng anumang karagdagang panayam sa ngayon. Maghintay po muna kayo, at aayusin namin ang oras ng panayam ninyo. Magaling na bata, talagang ipinagmamalaki ka ng tatay mo. Tito, maupo muna po kayo at uminom ng tsaa. Guli, Hija, kailan ba kayo pipili ng magandang araw para itakda ang kasal nyo? Ito ang inipon namin ng nanay mo noong araw. Hindi man ito kalakihan, pero gamitin nyo ito para sa kasal nyo. Pa, tungkol po sa kasal, inaayos ko na po ang lahat. Huwag na po kayong mag-alala. Pasensya na kung marami kang tiniis. Sa pagsama't pag-aasikaso kay Xiao mo nitong mga nagdaang taon, kung sakaling apihin ka niya balang araw, sabihin mo lang sa akin, at siguradong bubugbugin ko siya. Tito, napakabuti po ng pagtrato niya sa akin. Xiao mo, yung mga reporter, ay kanina pa naghihintay sa labas. Puntahan mo na sila, mas mahalaga ang trabaho nyo ngayon. Ito talaga ang pakiramdam ng isang panatag na tahanan. Ang gabi na, bakit ka pa pumunta dito sa store? Kailangan mo pa namang gumising ng maaga bukas. Titingnan natin ang renobasyon ng magiging bahay natin. Puso. Pumikit ka. Hulaan mo kung ano ito. Nakahanap ako ng bagong kayamanan. Ito ang unang beses nating nagkatrabaho. Ang natirang piraso ng muton fat jade na pinutol natin. Idilat mo ang iyong mga mata. Ang jade na ito, sinabi mo noon, na masyadong matigas ang pagkakaukit ko. Tinago ko ito ng matagal. Kumuha ako ng kaunting material noong gumagawa ako ng singsing. Humanap pa ako ng 3 bihasang maestro. Para lang maipasok ng maayos ang gintong gilid nito. Parang, nating dalawa, unti-unting inuukit ang isa't isa. Para maging bahagi ng ating mga buhay. Guli. Tingnan mo ang dingding. Tatlong taon na ang nakalilipas. May isang dalagang nagturo sa akin kung paano kumilatis ng jade. Medyo nagustuhan ko siya. 2 taon na ang nakalilipas. Sinamahan niya akong magbukas ng tindahan. Gusto ko siyang makasama. 1 taon na ang nakalilipas. Sinamahan niya akong magsumikap hanggang sa makapagtayo ng mga branch. Gusto ko na siyang pakasalan. Ngayong taon, nakapag-ipon na rin ako ng sapat na lakas ng loob. Ay Guli, pakasalan mo ako. Hindi ako naghanda ng engranding eksena. Dahil ang mga pinakamagandang eksena sa lumipas na mga taon. Ang mga pinakamagandang tagpo ay nakatago na sa araw-araw nating magkasama. Ang Kunlunyuan ay ang ating ugnayan sa Jade, at ito rin ang bunga ng tadhana nating dalawa. Matagal ko itong pinag-isipan, at nagdesisyon akong dito na mag-propose sa'yo. Ang sukat ng singsing na ito ay nakuha ko noong unang beses mong sinukat. Ang pulseras na may disenyong lotus. Sadyang ginawa ko to para sa'yo. Lokong batang to, diretsuhin mo na. Guli, payag ka bang suotin ang singsing na ito na saksi sa lahat ng ating pinagsamahan? At samahan ako sa bawat tatahakin ko habang buhay. Payag ako. Tingnan mo tong batong Jade. Kuhang-kuha ang mga ugali nilang dalawa. Hindi magarbo. At habang tumatagal, lalong nagiging pinot banayad. Habang tumatagal, lalong gumaganda. Nga. Pareho silang mabubuting bata.